Ang dalawang ulong hipon, bahagi pato. Nang itulak namin ni Mark ang pintuan at pumasok sa bahay, nararamdaman ko pa rin ang pagod na naguumapaw sa aking katawan mula sa biglang tawag mula sa opisina. Amoy ulan ang aking diaket, yung tipikang ulan ng Maynila na may kasamang amoy ng aspalto at alikabok. Ang aking buhok ay bahagyang gulong-gulo dahil nagmadali kaming umuwi habang si Mark, ang aking asawa, ay naghuhukas ang sapatos na may kunot na noo. Inis pa rin sa trapiko na EDSA na naktakal na halos 1 oras. Wala siyang sinabi kahit isang salita. Gayong wala pang 1 oras na ang nakalipas, makasama kaming nakatayo sa kusina, nagluluto ngang malaking kaldero ngang nga alimango at hipon. 8 malalaking hipon at 3 alimango, bawat isa ay malusog at puno ng karne. Maingat ko itong nilinis. Si Mark naman ay nagdurog ng tanglad, nagiwa ang luya, at nagdagdag ng konting San Miguel Pale Pilsen para maging mas mabango ang lasa. Habang ginagawa ko ito, naisip ko, sige na. Matagal nang punong nga problema ang pamilya ng asawa ko, punong chismis at pang-away. Ngayong gabi, magluluto na lang ako ng espesyal na hapunan. Pagkatapos kumain, makakaupo na tayo at maayos na makakausap. Pero nga mahal ko sa buhay, may mga tao na habang lalo kang nagbibigay, lalo silang naktitiwala na takot ka sa kanila. May mga hapunan na inihahanda natin ng may mabuting intensyon, ngunit sa huli ay nagiging sampal sa ating sarili. Nang mabuksan ang pintuan, natumbok ako sa pasukan ng sala. Sa mesa ay nakahari ang kaguluhan na parang kasunod ng digmaan. Ang mabalat ng hipon at alimango ay nakaimbong sa mga plato. Ang bote ng San Miguel ay nakakalat sa ilalim ng mesa. Ang magaginamit na serbiyeta ay nakapilak at nakakalat sa lahat ng dako. Ang sabaw ng pinakbet na may kaunting patis ay natumba sa ibabaw ng niyog na mesa. Ang amoy ng pagkain, beer at sigarilyo ay naghalo-halo sa isang masamang amoy na halos hindi na mapagtiisan. Si Nanay Chora, ang aking biyanang babae, ay nakasandik sa upuan, may hawak na palito sa bibig. May ganitong itsura ang kasiyahan na parang tapos na siyang kumain sa isang maringal na handaan. Si Tatay Ernesto, ang aking biyanang lalaki, ay nakaupo sa tabi niya, umiinom ng mainit na kape. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang lugar na parang ang lahat ng nangyayari ay walang kinalaman sa kanya. Si Maribel naman, ang aking hipag, ay hawak ang tiyan at nagtatawa. Ang kanyang mukha ay namumula sa kasobrahan ng pagkain. Ang asawa nitong si Jun ay patuloy pa rin na umiinom ng beer. Nang makita nilang nakabalik na kami, sandaling sumilip si Jun sa amin at ibinaba muli ang kanyang ulo. Nagpupungos pa rin ng natitirang karne sa balat ng alimango. Lumingon ako sa paligid, sinisikap pa ring maging kalmado. Baka nagsimula silang kumain ng maaga dahil gutom na sila. Baka nagiwan sila ng bahagi namin sa kusina. Baka kahit anong mangyari hindi nila may sasagawa ang kakainin ang buong kaldero ng mapakain na aming inihanda ng sarili naming makamay. Ngunit ang aking tingin ay tumigil sa isang lalagyang asero na nakalagay sa gitna ng mesa. Hindi 2 buo na hipon, hindi ilang pariralan na alimango na naiwan kundi 2 ulo lamang na hipon at alimango, nakahanay sa tabing isa't isa, parang sadyang inayos. Naramdaman ko ang pagigpit ng aking lalamunan. Ang 2 ulo ay nakalagay doon, pula, malamig na. Ang karne sa paligid ng lig ay nakalmot na malinis. Ang mahabang antena ay nakaturo pataas, tila ng uto sa akin. Ang kaldero ng pagkain na iyon ay hindi lamang isang tanong ng pera, ito ang natitirang huling mabuting intensyon ko para sa pamilyang ito. Ito ang aking paraan para kumbinsihin ang aking sarili na kami ay isa pa ring pamilya at maaari pa ring umupo ng magkasama sa iisang mesa, ngunit sa huli, ang naiwan nila para sa amin ay 2 ulo lamang. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa kanyang kuwarto ang aking anak na si Nico. Ang mamatang 6 na taong gulang na batang ito ay namumula at namamaga. Ang malabi ay pikit na pikit, parang kakaiyak lamang niya. Niyakap niya ang aking mabinti at tiningnan ako mula sa ibaba ng may nakapagpapaluhang lungkot sa mga mata. Mama, bumubulong siya. Sabi ni Lola, nagtatrabaho si Papa at Mama kaya hindi na kailangan pang kumain ng masarap.
sabi ni Lola, nakakain na si Nico ng lugaw. Ang maliliit na bata ay hindi dapat kumain ng hipon at alimango, sayang ang pera. Lumuhod ako at niyakap siya. Nag-ikot ang aking puso sa kirot. Bago pa man makapagsalita, tumatawa si Nanay Cora ng pabaya-baya. Yumuko siya, kinuha ang tasa ng kape, humigop, at basta na lamang nagsabi, "Oh, nandito na kayo. Akala ko nagtatrabaho pa kayo, kakain na lang sa labas." Ang mahipon at alimango kapag matagal nang nakatayo, lumalamig at hindi na masarap, kaya kumain na kami ng una para hindi masayang ang pagkain. Kayo naman ay bata pa at matibay. Tama na ang maulo para malasahan ninyo. Ang masarap na pagkain para sa matatanda na at kay Maribel para sa kalusugan. Sa pagdinig nun, agad na sumagot si Maribel. Ang kanyang boses ay matamis ngunit ang bawat salita ay tumulak parang karayom. Tama, Ate Ana. Si Mark ay maayos naman ang buhay. Bukas, kung gusto mo, bumili ka ulit ng isa pang kaldero. Ilang hipon lang naman para kang nawalan ng kayamanan. Bukod pa riyan, madalas akong mahina ngayon, sabi ni Nanay, Kayla. Mananina, kailangan kong masustansyang pagkain. Tumingin ako kay Maribel, pagkatapos kay Nanay Cora. Lahat ng salitang gusto kong sabihin ay nanatili sa aking lalamunan. Nanginginig ang aking makamay sa galit, ngunit hindi ako ang unang sumagot. Si Mark, na tahimik mula nang pumasok, ay dahan-dahang tinanggal ang kanyang diaket at ibinitin ito sa likod ng upuan. Tinitingnan niya ng diretso ang dalawang ulo ngang hipon sa lalagyan. Lumipas ang ilang segundo at bigla siyang tumawa. Hindi malakas ang tawang iyon, ngunit malamig na malamig, kaya't biglang tumahimik ang buong sala. Nakunot ang noni Nanay Cora. Tumigil si Maribel sa pagtawa. Ibinaba ni Jun ang kanyang baso ng beer. Naging alerto ang kanyang tingin. Baka inakala nila na tumatawa si Mark para ayusin ang sitwasyon tulad ng madalas niyang ginagawa nun para sa dalawang salitang ito, pamilya at kapayapaan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na lahat. Humakbang si Mark pasulong, kinuha ang isang ulong ng hipon, dahan-dahang pinaikot ito sa kanyang makamay at pagkatapos ay ibinaba muli sa mesa. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila ng sunod-sunod. Ang kanyang boses ay tahimik, malinaw at nakakatakot. Masarap ba? Walang sumagot. Itinaas ni Nanay Cora ang kanyang baba. Anong tono iyan na ginagamit mo? Ngumiti pa rin si Mark, ngunit ang kanyang mamata ay naging napakalamig. Nagpatuloy siya. Kung masarap, may nang basta huwag lang kayong makalimot na babayaran ninyo ang lahat, ang halaga at ang tubo, dahil ang kaldero ngam gapakaing iyon ay binili ko sa pera na kakay-out ninyo mula sa account ng kumpanya ng aking asawa. Napatigil ang buong silid. Ang palito sa kamay ng aking biyenang babae ay nahulog sa sahig ng tile, nagbigay ng halos hindi marinig na click. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunok na iyon ay parang simulang bagyo na walang sinuman sa bahay na iyon ang handa. Bahagi 2. Flashback ang simula, bago pa ang gabing iyon. Ngunit para maunawaan kung bakit ang dalawang ulong hipon ay nagpahinto sa lahat, baka kailangang bumalik sa araw ding iyon ng mas maaga. Nang gabing iyon, kakaalis lang namin ni Mark sa opisina pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Ang aming maliit na negosyo sa furniture at interior design ay nagsimula ng lumago. Mas maraming order, mas maraming empleyado. Ako ang nag-aalaga ng accounting, cash flow, kontrata at bayad. Si Mark naman ang bahagi ng technical disenyo, pakikipagpulong sa kliyente at pangangasiwa ng nga proyekto. Sa salita, marangal ang tunog ng kumpanya. Sa katotohanan, nagsimula ito sa isang maliit na rental na workshop sa Valenzuela. May panahon na kaming dalawa ay nagbibilang ng bawat piso para makabili ng kahoy, pintura at mabayaran ang sahod ng mga manggagawa. Marahil dahil nakita nilang hindi na kami naghihirap, nagsimulang magbago ang saloobin ng pamilya ng aking asawa.
Si Nanay Chora ay hindi kailanman buong-buo na nagsabi na kinasusuklaman niya ako, ngunit bawat salita niya ay puno ng tinik. Kapag nakita niya akong umuwi ng maaga, sasabihin niya, ang babae may asawa at anak. Gaano man siya kagaling sa labas, dapat malaman niya kung nasaan ang kusina. Kapag nakita niya akong bumibili ng bagong kagamitan para sa kumpanya o nagbibigay ng bonus sa mga empleyado, magbibiro siya. Kapag may pra na ang tao, nakbabago agad. Magsasalita pa ang biyenang babae. Akala nila ay nanghahadlang. Hindi ako yung tipo ngang manugang na marunong mag-asal mantikilya at hindi rin yung tipo na pasibo na tumutango sa bawat kahungkagan. Ngunit mula nang ikasal kay Mark, lagi kong sinasabi sa aking sarili, sige na, ina siya, ang babaeng nagsilang ng aking asawa, magbigay sa isang salita, isa pang araw ng katahimikan sa bahay. May mga sandali na napakasakit ng kanyang mga salita na kailangan ko pang makandun sa banyo at buksan ng buong-buo ang gripo para hindi marinig ang aking pag-iyak. Minsan, nagpapahiram si Maribel ng pera at pagkatapos ay nakakalimot na ibalik. Tahimik ko itong pinagpapalampas. Ayaw kong ilagay si Mark sa mahirap na sitwasyon. Alam ni Mark ang lahat. Hindi siya walang malasakit. Kadalasan, sa gabi, kapag nakita niya akong namumula ang mamata habang sinusuri ang malibro nga accounting, upo siya sa tabi ko, ilalagay ang kamay sa aking balikat, at sasabihin, Ana, ang mahalaga ay maayos ang ating pamumuhay. Hindi mo kailangang magustuhan ng lahat, hindi ko hahayaang masaktan kang ang sinuman. Sa pagdinig nito, mapapangiti na lang ako ng malungkot. Naniniwala akong mahal niya ako. Ngunit naintindihan ko rin na sa pagitan ng asawa at tunay na ina, kahit alinong lalaki ay napadpad minsan sa mahirap na kalagayan. Kaya patuloy akong nagbibigay ng daan. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil nais ko pa ring mapanatili ang kabuuan ng tahanan. Nang gabing iyon, papauwi na kami at dumaan kami sa isang bagong tindahan ng pagkain sa tabi ng palengke sa Divisoria. Nakita ko ang ilang malaking balde na puno nga buhay na hipon at alimango kulay berde-asul, malalaking sipit, matibay na katawan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, naisip kong bilhin ang mga ito at magluto ngang tunay na masarap na hapunan para sa buong pamilya. Ilang araw bago noon, nagsalita si Nanay Cora sa kanilang kapitbahay. Ang manugang ko, may-aring kumpanya, ngunit pagdating sa pagkain sa bahay, matipid siya. Sa labas, parang mayaman, ngunit para makakain ng masarap ang biyenang babae, kailangan pang makisama sa kanyang mood. Ilang araw na hindi ako mapakali sa mga salitang iyon, hindi ako matipid pagdating sa pagkain para sa pamilya ng aking asawa. Napot na lang ako dahil kahit gaano ko kagawin, palagi silang may paraan para ipakita na egoista ako. Kaya nang makita ko ang mahipon at alimango, lumingon ako kay Mark at sinabi, bibili ba tayo para sa hapunan? Magluluto tayo ng nilaga. Ngayong gabi, makakasama tayong lahat para hindi na magsalita si nanay na matipid ako. Agad na nakunot ang ni Mark. Hininto niya ang kotse sa tabi ng daan, ngunit hindi nakmadaling bumaba. Tumingin siya sa akin, ang kanyang boses ay naging mas mahinahon. Hindi mo kailangan bilhin ang pagmamahal ng kahit sino sa pera, Ana. Kahit anong sabihin ni nanay, hayaan mo na siyang magsabi. Habang lalo kang humuhubog, lalo silang mag-iisip na may kasalanan ka. Alam kong tama siya, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may natitirang pag-asa pa rin ako. Tahimik ko siyang sinabi, hindi ko gustong bilhin ang kanilang pagmamahal. Gusto ko lang subukang muli. Kahit paano, kami ay isang pamilya. Sa magandang hapunan, baka mas madaling pag-usapan ang lahat ng problema. Sandali siyang tumahimik, pagkatapos ay malalim na huminga. Alam niya ang aking ugali hanggang hindi ko nararating ang huling hangganan, aking pasensya. Patuloy akong maghahanap ng mapayapang daan. Sa wakas, bumaba siya sa kotse at nagsabi, sige, ngunit ito na ang huling pagkakataon na pahihintulutan ko kang saktan ang iyong sarili para sa salitang kapayapaan.
Sa sandaling iyon, naramdaman ko kung gaano siya kamahal sa akin. Pagkagabi lamang ko napagtanto na ang kanyang puso ay matagal nang mas malamig kaysa sa akala ko. Pumili kaming dalawa ngang 8 pinakasariwang hipon at 3 alimango. Bawat isa ay mabigat. Ang buntot nila ay gumagalaw pa. Ang ngasipit ay matibay na nakatali. Sinabing ng tindera ang presyo. At bahagya akong nagulat, ang halaga ay halos katumbas ng lingguhang kita ng aming maliit na workshop noong una pa nang kailangan naming habulin ang bawat maliit na order. Ngunit inisip ko ang isang kasiyasiyang hapunan. Inisip ko si Nico na matagal na hindi nakakain ng paboritong pagkain. Tumango na lang ako. Bumili rin akong gulay para sa side dish, mainam na bigas, ilang uring sasawan, prutas para sa dessert, at ilang puto at bibingka para kay Nico. Sa daan pauwi, naisip ko na ang buong pamilya ay nakaupo sa hapagkainan. Si Nico ay hindi makayanan ang sipit ng alimango at tinulungan siya ni Mark. Si Nanay Cora baka maingay pa rin, ngunit kahit paano, masaya na rin dahil binibigyan siyang pansin ng anak at manugang. Nagdayo ako ng mainit simple at marahil ay bahagyang naive na larawan sa aking isipan. Nagmamaneo si Mark, paminsan-minsang tinitignan ako. Ang kanyang tingin ay mahirap basahin. Hindi niya nasisira ang aking kasiyahan, ngunit hindi rin siya kasing sigasig. Pagdating sa bahay, tinawag ko si Nanay Cora para makita ang magadala naming pagkain. Nang makita niya ang bag na puno ng hipon at alimango, kumislap ang kanyang mga mata, ngunit nagsalita pa rin. Bakit kailangang gumastos ng ganito? Sayang ang pera. Sana simple na lang. Lumabas si Maribel mula sa kanyang silid. Narinig ang tungkol sa hipon at alimango, agad siyang nasabik. Ay nako, mapagbigay si Ate Ana ngayong gabi. Dapat matanggap ko yung pinakamalaking sipit. Sige ba? Oh, ngumiti ako at nagsabi, para sa ating lahat, hahatiin natin ng pantay. Nilinis namin ni Mark ang napakain, tinanggal ang tali at inilagay sa malaking kaldero. Nagdurok siyang tanglad at nagiwang luya. Nahanda ako ngang sasawang bawang at maanghang na sasawan na may dahon ng wansoy. Nang nagsimulang umayat ang singaw, ang amoy ng mga hipon at alimango kasama ang tanglad at luya ay kumalat sa buong kusina. Tumakbo si Nico, ang kanyang nga mata ay nagniningning. Hinahawakan ako sa damit at nagtatanong, Mama, makakain ba si Nikong sipit ng alimango ngayong gabi? Inayos ko ang kanyang buhok, ngumiti. Siyempre naman, iwanan ni Mama si Nico ng pinakamasarap na sipit. Sa sandaling iyon, taimtim akong naniniwala na magiba ang gabing ito. Naniniwala ako sa aking mabuting intensyon. Kahit hindi nila mabago ang pusong lahat, kahit paano, magiging mas mainit ang simoy ng bahay. Ngunit hindi ko alam na ang kaldero nga hipon at alimango na iyon ay hindi simulang mainit na handaan pamilya, kundi simulang gabi kung saan mahahubad ang tunay na mukhang buong pamilya ng aking asawa. Bahagi 3. Ang emergency. Natawag. Habang umaalsot pa ang singaw ng kaldero, nakatayo ako, inaayos ang mga sasawan na may kakaibang kaba sa loop. Hindi dahil nagsisisi ako sa nagastos at tiyak na hindi dahil natatakot na hindi masarap ang aking niluluto. Ang pakiramdam na iyon ay katulad ng nararamdaman ng taong madalas sundutin ng karayom kahit ngayon ay isang kamay lamang ang iniaalapit sa kanya. Nag-ingat na agad siya sa inaasahang kirot. Sa maraming taon ng pagiging manugang sa bahay ni Nanay Cora, natutuhan ko ang isang bagay. May mga hapunan na sa labas ay mukhang maluho, ngunit sa loob ay mas malamig pa sa kahapon na kanin. Sa harap ng iba, malumanay palaging nagsasalita si Nanay Cora, ang kanyang tingin ay lubhang maternal. Sino mang hindi nakatira kasama niya ay mag-akalang siya ay isang kahangahangang biyenang babae. Ngunit kapag may bisita o kapitbahay, palagi siyang nakakahanap ng paraan para sa isang pangungusap na purihin ako. Pagkatapos ay tutusukan. Madalas niyang sinasabi ng nakangiti, ang manugang ko, si Ana, napakahusay kumitang pera. Sayang lang, kapag ang babae ay masyadong matigas ang ulo, hindi marunong maging malambot, talagang lalayo sa kanya ang suwerte. Sa una, parang payo iyon.
Ngunit lahat ng nakadinig ay naintindihan na ito ay maingat na pahiwatig na ako ay isang manugang na walang alam sa kaugalian. Hindi ko binibilang, ngunit sa mahabang panahon, halos lahat ng kulang sa bahay ay nabibili sa aking kinikita. Tumutulo ang bubong, nagbigay ako ng pera para sa pagkukumpuni. Mainit sa silit ng biyanang babae, bumili ako ng aircon. Kulang ang pera ng anak ni Maribel para sa dagdag na klase, minsan lang tumawag si Maribel, agad akong na-transfer. Kahit ang ref na doble ang pintuan na lagi pinipilit ni Nanay Cora sa harap ng bisita bilang regalo ng anak ay higit sa kalahati ang binayaran ko. Ngunit ni minsan, hindi ko narinig ang tunay na pasasalamat. Sa pinakamabuti, ganito lang sasabihin ni nanay, ay may pera naman, iyan. Ang pag-aalaga sa pamilya ay normal lang iyan. Ngunit kapag bumibili akong bitamina para sa aking sariling ina, o nagbigay ng ilang libong piso sa aking ama para sa pakukumpuning bakod, biglang nagbabago ang ekspresyon ng mukha ni Nanay Cora. Hindi niya ako direktang sinasawi, pero upo na lang siya sa sala at bibibigong buntong hininga. Lumabas ka na sa bahay nga lalaki, puso mo ay nandun pa rin sa bahay nga magulang. Kahit na magaling ang sariling pamilya, iba na ang pwesto nila ngayon. Paulit-ulit ang ganitong pangungusap, tila maliit, ngunit kapag pinag-isipan, nakakasugat. Si Maribel ay mas tuso kaysa sa kanyang ina. Bawat kailangan niya ng pera, nagmamensahe siyang napakatamis. Kahit sino pang magbasa, mag-aakala na magkasama kaming napalaki. Ate Ana, ikaw ang pinakamabuting manugang sa mundo. Tulungan mo naman ako ngayon. Hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan. Strict si Mark, ikaw lang ang kausap ko. Sa una, natutunaw ang aking puso sa mga salitang iyon. Inisip ko, lahat ng may asawa ay may hirap minsan. Kung kaya ko tumulong, tutulungan ko. Ngunit kalaunan ko nalaman na sa likod ko, si Maribel mismo ang nagsasabi sa mga kakilala na kumikita, lamang ako ngang prasalamat sa suporta ni Mark. Gaano ba naman itong kababaeng iyon ang alam sa negosyo? Minsan, nandun ako sa palengke ng Divisoria, narinig ko ang dalawang nagbebentang babae na nagbubulong at agad namula ang aking mukha. Sinabi ng isa, iyon yung manugang ni Mang Ernesto at Ate Cora. Sabi nila, mapanganib daw. Lahat ng pera sa bahay, hawak niya. Sagot ng isa. Oh, sinabi ngang hipak niya. Sabi, yung kapatid ay nagtatrabaho ng husto, tapos ang manugang ay nag-enjoy sa resulta. Pinapaangat ang kanyang pangalan. Hawak ko ang bag ng gulay. Parang yelo ang pakiramdam nito. Nalalaman ko pala na ang pera na ibinibigay ko ay hindi bumibili ng init ng pamilya, kundi nagbibigay sa kanila ng karapatang dumura sa akin. Ang biyanang lalaki kong si Tatay Ernesto ay taong maingat magsalita. Hindi siya malupit tulad ni Nanay Cora at hindi siya mapagkunwari tulad ni Maribel, ngunit ang kanyang katahimikan ay minsan ay mas masakit. Bawat kataong magsalita si Nanay Cora na hindi kanais-nais, ubo siya, inom ng kape at aalis ang paninghin. Bawat kataong manghiram si Maribel nang hindi nagbabayad, sasabihin niya sa makakamag, anak, walang utang-utang, masasama lang ang relasyon. Ngunit kapag nabanggit ko ang aking sariling pamilya, seryoso agad ang kanyang mukha. Ikaw na ay manugang, dapat malaman mo kung saan ang iyong pangunahing tahanan. Ang asawa ni Maribel na si Junay Tuso, palagi siyang nagsasalita ng nakatatawa, palipat-lipat ng balikat, tinatawag si Mark na mapalat na bayaw. Ngunit bawat ilang linggo, mayroon siyang dahilan para manghiram ng pera. Minsan ay sira ang sasakyan, minsan ay hindi nakbayad ang kliyente, minsan ay kailangan ng paunang kapital. Matapos manghiram, tahimik na tahimik. Kapag nagpaalala si Mark ng utang, masayang tumawa si June. Ay Mark, magkamag-anak naman tayo, bakit nagmamadali ka? Hindi naman ako mawawala. Ang kanyang paraan ng pananalita na parang nagbibiro ay nagpapahiya sa sinumang gusto ring humingi ng bayad. Maraming beses na hiniling ni Mark na tigilan ko na ito. Sinabi niya, Ana, hindi tayo obligadong sustantahan ang buong pamilya ko. Ang tumulong sa magulang ay isa,
ngunit pahintulutan silang isipin na sa iyo ang pera nila hindi iyon katanggap-tanggap. Alam ko na tama siya, ngunit bawat kataong makita ko si Nanay Cora na nagreklamo ng sakit sa likod, si Maribel na umiyak dahil kulang ang pera, at si Tatay Ernesto na bumaingmay kasabihang, dapat magtulungan ang pamilya na lambot muli ang aking puso. Natakot akong masyadong maging mahigpit, baka si Mark ang malagay sa mahirap na kalagayan. Natakot na balang araw ay marinig niyang inusig siya ang kanyang ina at kapatid dahil nagbago raw siya ng makapag-asawa sa akin. Ang pinakamataas na punto ay nang kamakailan lamang ay nagsimulang mangarap si Maribel na may sama sa kumpanya namin. Wala siyang alam sa disenyo, wala sa accounting, lalong wala sa pamamahala ng tao, ngunit gusto niyang makasama ang kanyang pangalan bilang stockholder. Pabaya-baya niyang sinabi, Mark, Ana, umaangat na ang negosyo ninyo, isama na ako, nag-anyaya kayong estranyo, bakit ang sariling kapatid ay hindi pwede? Magalang akong tumanggi, sinasabing kailangan ng kumpanya nga profesional at hindi dapat ihalo ang pera sa relasyong pampamilya. Sa gabing iyon, nagalit si Nanay Cora. Sa hapag-gainan, sinabi niya, ito ay si Ana natatakot na ang hipag ay magiging mas matagumpay kaysa sa kanya, kaya hinahadlangan. Anong uringang babaeng ganito ang pagmamahal sa pera at kapangyarihan? Mag-ingat ka, anak, baka lumayo ang suwerte. Ibinaba ko ang aking kutsara, lumamig ang aking kamay. Sa sandaling iyon, gusto ni Mark na magsalita, ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Nais ko pa ring mapanatili ang manatitirang kapayapaan. Iyon ang dahilan kung bakit para sa akin, ang hapunan na may hipon at alimango ay hindi lamang masarap na pagkain. Ito ang aking huling pagtatangkang magbigay daan. Nais ko na ang buong pamilya ay makasama sa mesa, kumain ng maayos at pagkatapos ay mapag-usapan ng bukas ang tungkol sa pinansyal na hangganan, tungkol sa kumpanya, tungkol sa kung paano dapat magrespeto sa isa't isa ang mga miyembro ng pamilya. Nangako ako sa aking sarili, kung pagkatapos ng gabing ito ay hindi pa rin nila naiintindihan, hindi na ako mag-urong muli. Ngunit hindi ko inakala na kahit hindi pa ako makakaupo sa mesa, makakatanggap na ako ng pinakamalinaw na sagot mula sa kanila. Bahagi 4. Ang emergency na tawag patungo sa opisina. Habang inaayos ko ang sasawan sa mesa, tinanggap ng telepono ni Mark ang isang tawag. Tumingin siya sa screen at agad na naging seryoso ang kanyang mukha. Tumawag si Dennis, ang aming pinakamapagkakatiwalaang kasamahan na nag-alaga ng bodega at sistema ng pagbebenta sa kumpanya. Karaniwang napakakalmado ni Dennis. Kapag may problema, nagmemensa muna siya. Napakabihirang siya tumatawag ng direkta sa oras ng tanghalian o hapunan, kaya nang makita ko ang kanyang pangalan sa screen, agad kong naramdaman na may mali. Nang sumagot si Mark, narinig ko ang napakaliklik na boses ni Dennis. Kahit walang loudspeaker, marinig ko siya, Mark, nandun ba si Ana? Kailangan ninyong pumunta sa opisina ngayon. May kakaibang transaksyon sa sistema ng pagbabayad. Natumbok ang aking kamay na may hawak na piling pinggan. Nakunotang no ni Mark at naktanong, anong kakaibang transaksyon? Sira ba ang sistema o may problema sa bangko? Napabilis ang pagsasalita ni Dennis sa kabilang dulo. Mahina ko lang narinig ang salitang tulad ng operational account, maliliit na transfer, ginawa ngang hindi empleyado. Agad akong natensyon. Katapusan ng buwan ito oras na sinasara ko ang ulat, sinusuri ang utang, tinitignan ang daloy ng pera, at inihahanda ang sahod ng empleyado. Ang kahit na pinakamaliit na pagkakaiba ay maring gumuho sa buong sistema. Ang aming kumpanya ay hindi malaki, ngunit ang araw-araw na daloy ng pera ay dapat maging maayos. Nagtanong pa si Mark ng ilang beses, pagkatapos ay lumingon sa akin. Ang kanyang tingin sa sandaling iyon ay kakaiba, hindi takot, kundi parang ang isang taong nakakitang bagay na matagal na niyang pinahinalaan. Tinakpan niya ang mikropono ng telepono at bumubulong. Sinabi ni Dennis na may ilang kahina-hinalang transfer mula sa operational account. Kailangan tayong pumunta ngayon at suriin.
Sa pagdinig operational account, nakaramdam ako enhapdi sa likuran. Ito ang account na dati ay binuksan ni Mark para sa iba't ibang nababaluktot na gastos, mabilis na pagbili na materyales, bayad sa pagpapadala, at minsan ay para sa ilang pangangailangan ng pamilya na nangangailangan ng mabilis na transfer. Ilang tao ang may access, ngunit hindi ito kasing ligtas ng pangunahing account. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi ko pa nais isipin na sangkot dito ang pamilya ng aking asawa. Sa aking isipan, may mas magaan na mga posibilidad pa, baka may mali ang input ng empleyado, baka may sira ang sistema, baka maling notifikasyon mula sa bangko. Sinasabi ko sa aking sarili, huwag na munang mag-akusa ng sinuman bago mayroon pang katibayan. Kahit may makaproblema ang relasyon sa tahanan, gusto ko pa ring maniwala na ang mataong kumakain at nakatira kasama ko ay hindi maaring humawak sa pera ng kumpanya. Pagkatapos ang tawag, nanatiling tahimik si Mark ng ilang segundo, pagkatapos ay nagsabi, malapit lang ang opisina, pupunta tayo sandali, titignan, at babalik para sa hapunan. Tumingin ako sa kaldero ngang kakayang lutong hipon at alimango at nang higpit ang aking puso sa kabiguan. Nasira ang hapunan na aming inihanda, ngunit hindi maantala ang mga bagay sa opisina. Lumingon ako kay Nanay Cora na nakaupo sa sala at malinaw na sinabi, Nanay, may urgent na bagay sa opisina. Kailangan naming pumunta sandali ni Mark, handa na ang mga pagkain. Huwag po kayong magsimula, hintayin ninyo kami para makasama tayong kumain. Ayaw din naming maubusan, kaya hahati tayo ng pantay. Bukod doon, naghihintay si Nico. Itinaas ni Nanay Cora ang kanyang mukha mula sa screen ng telepono. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagpakita ng pagkagulat. Sandali lamang siyang tumingin sa kaldero nga pakain sa kusina, pagkatapos ay tumango, alam ko. Humayo na kayo, asikasuin ang trabaho. Mga matatanda na kami rito, simpleng hapunan ito. Bakit kailangang ipaliwanag ng ganito? Ang kanyang boses ay normal, ngunit sa isang dahilan, naramdaman ko ang kakaibang bagay. Si Maribel, abala sa kanyang telepono sa sopa, nang marinig ang aking sinabi, itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mamata ay mabilis na lumipat sa direksyon ng kaldero, pagkatapos ay bumaba muli. Hindi pa rin ako naging panatag. Kinuha ko ang malinis na plato at inilagay ito sa sulok ng hapag sa kusina. Balak ko na kapag bumalik, ilalagay ko ron ang pinakamabuting sipit para kay Nico. Nakatayo si Nico sa tabi ko, hinahawakan ang aking kamay at nagtatanong, Mama, matagal ba kayo? Hihintayin ni Nico ang pagbabalik ni Mama bago kumain. Lumuhod ako, inayos ang kanyang krah at sinabi, maghintay ka sa Papa at Mama. Kung sasabihin kumain ka na, sabihin mong gusto mo pang hintayin si Mama. Masunurin na tumango si Nico, ngunit ang kanyang nga mata ay nakatuon pa rin sa pula-pulang nga pagkain sa kaldero. Nang lumingon ako para kunin ang aking bag, narinig ko si Maribel na nagbubulong kay Nanay Cora. Umalis na sila, lalamigin na, hindi na masarap. Hindi nang malakas sumagot si Nanay Cora, mahinang lamang. Bahagya akong nabahala sa bulong na iyon, ngunit pinapawit ko pa rin ang aking sarili. Baka ganun lang sinabi ni Maribel? Malinaw ko namang hiningi. Hindi kaya makakapahintay ang mga matatanda sa bahay nga wala pang isang oras para sa iisang pagkakataon na kumain ng makasama. Ngunit si Mark ay naiba. Bago lumabas sa pintuan, lumingon siya at matagal na tinitingnan ang sala. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Nanay Cora, kay Maribel at kay June na kakapasok lang mula sa labas. Pagkatapos ay tumigil sa kaldero nga mapakain sa kusina. Bumubulong ako, may mali ba, mahal? Umiling lang si Mark, wala, tara na. Ngunit nang hawakan niya ang aking kamay at inakay ako patungo sa kotse, naramdaman ko na mas mahigpit kaysa karaniwan ang kanyang kapit. Lumabas ang aming kotse sa bakuran, lumingon ako sa likod sa bintana ng sala. Tumayo na si Nanay Cora at naglalakad papunta sa kusina at ibinaba ni Maribel ang kanyang telepono. Sa kanyang malabi ay may ngiting napakahirap basahin. Sa sandaling iyon,
Sinisikap ko pa ring maniwala na pinapalaki ko lang ito sa aking isipan. Ngunit may babae na kutop na habang mas sinisikap mong itanggi, lalo pang masakit kapag natutupad ito sa pinakamaliit na detalye. Bahagi 5, sa opisina paglalabas ng katibayan. Bahagi 5, mula sa bahay hanggang sa opisina ay 10 minuto lang ang biyahe. Ngunit sa gabing iyon, parang walang katapusang matagal. Sa loop ng kotse, halos hindi nagsalita si Mark. Ang parehong makamay niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mata ay nakatuon sa harap. Ang kanyang mukha ay tensyonado sa dilaw na liwanag ng maposteng ilaw sa daan. Nakaupo ako sa tabi niya. Ang aking nga inisip ay abala sa imahe ng kakalayang lutong kaldero ng hipon at alimango sa masayang nga mata ni Nico. Nang dumating kami sa opisina, nahihintay na si Dennis sa pintuan. Karaniwan ay napakaayos ang kanyang kasuotan at mahinahon ang pagsasalita. Ngunit sa kabing iyon naktiklop-tiklop ang kanyang polo at maputi na pawis ang kanyang mukha mula sa pagkabalisa. Nang makita niyang huminto ang aming kotse, agad siyang lumapit. Mark, Ana, pumasok na kayo. 3 beses na akong naksuring lahat. Hindi ito error na sistema. Biniho ng parirang iyon ang aking huling pakasa. Umasa pa rin ako na simpleng mali sa pakpasok na datos, ngunit sinira ng tingin ni Dennis ang pakasang iyon. Pagpasok namin sa accounting room, binuksan ni Dennis ang kanyang laptop at itinaling ang screen sa akin. Nakita roon ang kasaysayan ng mga pagpasok at transaksyon mula sa operational account. Umupo ako, inilapat ang upuan ng mas malapit. Nakatuon ang aking mga mata sa bawat numero. Sa una, bawat transaksyon ay ilang 10,000 piso, may ilan ding mahigit 100. Kung titignan ng isa-isa, hindi masyadong malaki. Ngunit nang iayos ko ang maito sa nakalipas na 3 buwan at pinagsama-sama, ang kabuuang halaga ay higit sa 1,000,000 piso. Lumamig ang aking makamay, ang 1,000,000 piso ay hindi maliit na halaga, lalo na para sa kumpanya sa yuktong pagunlad tulad namin. Ngunit mas nakakakilig ang paraan ng pag-alis ng pera. Wala ni isang malaking transaksyon na maring makaakit ng atensyon. Lahat ay hinati sa maliliit na halaga, inilipat sa napakataktikong oras huli sa gabi, sa katapusan ng linggo, o sa mga araw na abala, ako sa mga proyekto o ginagawa ang buwan ng ulat. Ang taong gumawa nito ay hindi nagkataon. Alam niya kung paano makakaiwas sa aking kontrol, naintindihan niya ang aking schedule ng trabaho, at pinakanakakatakot alam niya ang pagiral ng operational account na ito. Sinikap kong panatilihing kalmado ang aking boses at naktanong, Dennis, sigurado ka bang wala sa aming maempleyado ang humawa nito? Agad umiling si Dennis, wala, Ana. Ang bawat account ng empleyado na pumapasok sa sistema ay nire-record ang ID ng device, ngunit ang pagpasok dito ay mula sa personal na device sa labas ng opisina. Sinigurado niya ang IP address. Ang network ay kapareho ng network sa lugar ninyo. Sandaling nahinto siya na parang natatakot na masaktan siyang susunod na sasabihin. Mas tiyak pa, ang network ay tumpak na kaparehong Wi-Fi network sa inyong tahanan. Natuyo ang aking lalamunan. Lumingon ako kay Mark. Nakatayo siya sa aking likod. Ang parehong makamay ay nasa bulsang kanyang pantalon. Ang kanyang mamata ay walang tigil na nakatuon sa screen. Ang mukha ay nagdilim, ngunit kakaiba hindi siya mukhang nagugulat tulad ko. Mas katulad siyang isang tao na noon pa man ay alam na ang lahat. Naghihintay na lamang para mailagay ang huling katibayan sa mesa. Bumubulong ako. Mark, alam mo na ba kung sino? Hindi agad sumagot si Mark. Ang kanyang katahimikan ay nagpabilis ngang aking tibok ng puso. Nagpatuloy si Dennis, nagbukas ng isa pang talahanayan ng paghahambing. Sinuri ko rin ang mapetsa ng matransfer. Tingnan mo, Ana, itinuturo niya ang bawat linya. Ang petsa ng unang pag-aalis ng pera ay tumpa. Nakapareho na araw na ipinagdiwang ni Maribel ang kanyang kaarawan sa isang restaurant sa BGC. Ang ikalawa ay pagkatapos na magpa-medical check-up si Tatay Ernesto.
Ilang transaksyon pa ang nangyari sa linggong ipinagmayabang ni Nanay Cora na bumili siyang bagong gintong alahas bilang ipon. At ang pinakamalaking transaksyon halos 300,000 piso ay nilipat sa araw na pilit na binago ni Jun ang kanyang sasakyan para sa bagong modelo. Tinitignan ko ang kronolohiyang ito at umikot ang aking ulo. Bawat pangyayari sa bahay nga aking mabiyenan ay biglang naging malamig na sinulid. Naalala ko kung paano si Maribel sa kaarawan, niya ay nakabihis ng bago at nagpo-post ng mga larawan na may caption na minamahal ng pamilya. Naalala ko kung paano ipinagmayabang ni Nanay Cora ang kanyang magintong hikaw, nagsasabing ipon ko iyan sa maraming taon. Naalala ko kung paano dinala ni Jun ang bagong kotse sa bakuran, naktawa at nagsabing sumikat ang swerte ko. Noon, nakikinig lang ako at nakakalimot. Ngayon, nang maalala ko ito, bawat ngiti, bawat ipinagmayabang na salita ay parang kutsilyo na muling tumusok sa aking puso. Hinagot ko ang aking sinisikap na huminga ng pantay. Ngunit paano nila nalaman ang password? Mahinahon akong nagtanong, kahit sa kaibuturan ng aking puso ay natatakutan na ako sa sagot. Nagsalita na si Mark. Ang kanyang boses ay malalim at malamig. Baka hindi na nila kailangan pang malaman ang password mula sa simula. Sapat na ang minsan na makuha ang aming telepono, makita ang automatikong na SAF na code, kunan ng larawan o hiramin para sa ibang dahilan. Sa pagdinig ng kanyang masalita, biglang naalala ko kung ilang beses na nanghiram si Maribel ng aking telepono para larawanin si Nico. Ilang beses na naksabi si Nanay Cora na patay na ang kanyang telepono at hiniram ang telepono ni Mark para tumawag sa kamag-anak. Mga maliliit na bagay na ngayon, kung isipin muli ay nakakatakot na. Titih na titi ako sa screen. Sa aking isipan ay lumitaw ang larawan ng kalderong ang hipon at alimango na iniwanan ko sa bahay. Si Nico na nahihintay sa kanyang ina. At dito, ang marumi na katotohanang dahan-dahang lumalabas. Naramdaman ko ang galit at kahihiyan ng sabay. Galit dahil ninakaw ang aming pera. Kahihiyan dahil ang nga nasa ilalim ng suspetya ay mga taong minsan ay tinawag ko na pamilya. Lumingon si Mark kay Dennis. Ang kanyang boses ay matatag. Mangyaring ay export ang lahat ng datos sa external hard drive kasaysayan ng pagpasok, devices, IP, oras ng nga transfer, nga account ng tatanggap. Lahat. Ngunit sa kasalukuyan, kami lang ng tatlo ang nakakaalam ng problemang ito. Tumango si Dennis. Naintindihan ko. Mark, ibablock ko ba ang account ngayon? Sandaling nag-isip si Mark, pagkatapos ay umiling. Huwag muna. Hayaan silang mag-isip na hindi pa natin nalalaman. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang maabot nila sa kanilang laro ngayong gabi. Nagulat ako at tumingin sa kanya. Bakit hindi na i-block at baka mag-withdraw na naman sila? Lumingon si Mark sa akin. Ang kanyang tingin sa sandaling iyon ay nagpapatahimik sa akin. Ang kanyang tingin ay hindi panik o galit. Ito ay kalmado hanggang sa nakakatakot. Nagsalita siya ng tahimik, ngunit maliwanag ang bawat salita. Gusto kong makita kung gaano sila kalayo sa kanilang laro ngayong gabi. Hindi ko naiintindihan ng buo ang parirang iyon. Naramdaman ko lamang na pinalibutan ako ngang siksik na ulap. Parang mas malayo ang nakikita ni Mark kaysa sa akin. Parang ang emergency na tawag na ito ay hindi lamang biglaang insidente, kundi isang pintuan na nagbukas ng mas malaking problema. Mabilis na kinopya ni Dennis ang lahat ng datos at inilipat sa maliit na hard drive na ibinigay kay Mark. Inilagay ito ni Mark sa loop na bulsa ng kanyang diaket, maingat, na parang nagtatago ng mahalagang katibayan. Habang umalis kami sa opisina, naupo ako sa kotse na may napakabigat na puso. Nag-aalala ako sa higit sa 1,000,000 piso at sabay na natatakutan na malaman ang pangalan ng taong talagang nasa likod ng mga transaksyong iyon. Ngunit kakatwa, sa gitnang lahat ng pangamba na iyon, naisip ko pa rin ang kaldero nga pakain sa bahay. Umaasa pa rin ako na tutupad si Nanay Cora sa kanyang sinabi. Umaasa pa rin akong hihintayin nila ang aming pagbabalik kahit para kay Nico man lamang. Umaasa pa rin ako na ang aking huling mabuting intensyon ay hindi basta-basta matatapakan.
Ngunit nang huminto ang kotse sa harap ng bakuran, maliwanag na ilaw ang sala. Narinig ang malakas na tawanan at usapan. Amoy pagkain at beer mula pa sa bakuran. Agad bumaksak ang aking puso. Pinatay ni Mark ang makina ng kotse, ngunit hindi nakmadaling bumaba. Tinitignan niya ang bahay. Bahagyang itinaas ang magilit ng kanyang malabi, ngunit wala ni katiting na kasiyahan sa kanyang mata. Itinulak ko ang pintuan at bumaba. Ang aking puso ay dahan-dahang lumilamig at paggaraan ng ilang sandali nang nabuksan ang pintuan ng sala, naintindihan ko na nananggabing iyon ay hindi lamang ang aking pera ang ninakaw, pati na ang huling mabuting intensyon ko ay kinain nila ng walang tira. Nag-iwan lamang ng 2 malamig na ulo ng hipon sa lalagyan. Bahagi sekse. Kulminsasyon at konfrontasyon. Nang mabigkas ang pangungusap ni Mark, biglang naktahimik ang buong sala. Ang katahimikang iyon ay hindi karaniwan, ito ay mabigat, tulad ng batong pumipindot sa dibdib ng bawat isa. Ang kamay ni Nanay Cora na may hawak na tasang kape ay nanatiling nakabitin sa hangin. Malawak na bumuka ang mga mata ni Maribel habang tinitignan ang kanyang kapatid. Dahan-dahan ni namang ibinaba ni June ang kanyang basong beer. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa relaksado patungong alerto. Lamang si Nico, na hindi pa lubos na nakakaintindi ng mga bagayng matatanda, ay lalo pang kumapit sa aking mabinti. Ang kanyang maliit na kamay ay kumapit sa dulo ng aking blusa. Pagkaraan ng ilang segundo, malakas na tumawa si Nanay Cora. Tuyo ang tawang iyon, may kasamang paghamak at pagtatago ng kaba. Malakas niyang inilagay ang tasa sa mesa at itinaas ang kanyang baba, tumingin sa kay Mark. Anong pera? Nagsasalita ka na parang natatakot ang isang maliit na bata. Napagod ka sa trabaho, nababaliw ka na. Dahil ba sa ilang hipon at alimango ay inaakusahan mo na ang sarili mong ina na nagnakaw sa kumpanya? Malakas ang kanyang salita, na parang kapag sapat na kalakas ang kanyang boses, ang katotohanan ay aatras sa sarili nito. Hindi naktatalo si Mark. Dahan-dahan niyang nilapitan ang lalagyan. 2 daliri ang nag-angat ng isang ulo ng hipon, at pagkatapos ay maingat itong ibinaba sa harap ni Nanay Cora. Pagkatapos, kinuha ang ikalawang ulo at inilagay sa tabi na parang nagtatanghal ng 2 pisikal na katibayan. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, unit bawat salita ay matalim na parang kutsilyo. Pera na kumpanya, operational account, IP address na kapareho ng Wi-Fi network ng bahay na ito. Gusto bang banggitin ni Nanay ang oras ng bawat transfer para marinig niya? Bahagyang nagbago ang mukha ni Nanay Cora, ngunit sinisikap pa rin niyang mapanatili ang kanyang kayabangan. Hindi tulad niya, mas mabilis na sumaklop si Maribel. Tumalon siya sa upuan. Malakas ang sigaw na dumating kasabay ng pakigalaw. Mark, anong sinasabi mo? Sino sa bahay na ito ang nakakaalam ng password na iyon? Huwag mong akusahan ang sariling pamilya mo dahil sa nawalang pera. Nagtatago si Ate Ana ng accounting, bakit hindi mo siya ang unaang tinanong? Ang huling pangungusap ay sadyang ibinato sa akin. Ang kanyang mga mata ay tinitingnan ako ng may hamon at takot na magkasabay. Nanatili akong nakatayo, hindi dahil binanggit ang aking pangalan, kundi dahil ang reaksyon ni Maribel ay sobrang bilis. Ang isang walang kasalanan ay magtataka muna, magtatanong kung ano ang nangyari, bago pa man siya maalab na magtatanggi, bago pa man siya inakusa. Tumingin ako kay Mark. Sa unang pagkakataon sa maraming taon ng aming pagsasama, nakita ko siyang hindi umaatras. Wala na iyang mukha ng anak na naipit sa pagitan ng ina at asawa. Wala na iyong pananagisag na buntong hininga na sanay ko nang makita. Naroon lamang ang napakamalinaw at malamig na determinasyon na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Lumingon si Mark sa akin. Bahagya nitong lumambot ang kanyang tingin, ngunit ang kanyang boses ay sapat na lakas para marinig ng buong silid. Sabi ko naman sa iyo, huwag nang bilihin ang nga hipon at alimango. Nagpumilit ka pa dahil gusto mong mapanatili ang kapayapaan. Isipin mo ito, ang hapunan ay bayad para sa isang pagsubok. Nagulat ako.
Dalawang salitang bayad para sa pagsubok ay nagpanaot sa noo ni Nanay Cora at agad na nakialam si June, tila natatakot pa rin magsalita si Mark. Tumayo siya at awkwardly na natawa. Teka, pareho tayong lalaki. Usap-usapin natin ito ng maayos. Mark, huwag maging masyadong seryoso. Ang pra ay dapat ayusin ng maingat. Hindi ka makaakusa ng pamilya. Masasama ang relasyon. Tumingin si Mark kay June. Bahagya nitong itinaas ang magilit ng kanyang labi. O maayos, ngunit dahil kinain na ang mahipon at alimango, kailangan din ng maayos na bayaran. Ang pangungusap na iyon ay nagpula ang mukha ni June. Lumingon si Maribel at nagalit sa asawa na parang inisi siya dahil hindi na nagsalita ng tama, hindi na makapanatili si Nanay Cora. Humampas siya sa mesa at ilang walang lamang boteng beer ang gumulong sa sahig. Pinalaki kang bahay na ito, pinakain ka, pinag-aral ka. At ngayon, gagalakin mo na mabilang ang bawat sentimo mula sa sarili mong ina. Konting yumaman at itinuturing na mo ang ina mo na estranyo, bumaksak sa hangin ang kanyang boses. Sa pagdinig nito, lumamig ang aking puso, palagi itong tono, palagi itong argumento. Sa tuwing naipit sila dahil sa pera, ginagamit nila ang kanilang merito sa pag-alaga ng anak bilang kalasag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iniyukyo ni Mark ang kanyang ulo, diretso siyang tumingin sa mga mata ng kanyang ina at mahinahon niyang nagsabi, ang palakihin ang anak ay isa, ang manghiram ng pera sa asawa niya ay isa pa. Huwag nating pagsamahin ang dalawang bagay. Kung kailangan ni nanay, sabihin niya, kung mahirap si Maribel, humingi siya. Ngunit lihim na pumasok sa sistema, hatiin ang mga transaksyon, maglipat ng pera sa kalagitnaan ng gabi hindi, iyon tinatawag na pamilya, iyon ay tinatawag na pagnanakaw. Ang dalawang salitang pagnanakaw ay tumalab, at agad na sumigaw si Maribel, Mark, tumahimik ka, sino ang tinatawag mong magnanakaw, kapatid mo ako? Agad na sumagot si Mark, dahil mismo na kapatid mo ako, nakatayo pa rin ako rito at nagtatanong, kung hindi, baka nakakatok na ang pulis. Mabilis na hinila ni June si Maribel sa kamay, tahimik na tinatawag ito na tumahimik, ngunit itinulak siya ni Maribel. Pamumutla ang kanyang mukha, pawis na sa matempla, kahit sa malamig na silit, naging napakainit ng simoy. Nagsalita na rin sa wakas si Tatay Ernesto, na tahimik nun hanggang ngayon. Itinaas niya ang kanyang tasang kape, pagkatapos ay ibinaba muli. Malinaw na gusto niyang magsalita, ngunit hindi makahanap ng tamang salita. Niyakap ko si Nico sa balikat. Nararamdaman ang pangining ng kanyang maliit na katawan. Itinaas ng bata ang kanyang ulo at bumubulong, Mama, nagagalit si Papa. Lumuhod ako, hinalikan siya sa ulo, at bumubulong. Hindi mahal, nagsasabi lang ng totoo si Papa. Sa sandaling iyon, lubos ko na napaktanto. Ang usapin ay hindi na tungkol sa kaldero ng mga pagkain. Ang dalawang ulo ng hipon ay isang sparks lamang na naksunong ang matagal ng naipon na bulok na dayami. Pera, kasakiman, kawalang respeto, hindi nababayarang utang, mga salitang sinabi sa likod lahat ito ay biglang nakuha ang tunay na anyo nito sa gitna ng maliwanag na sala. Inilabas ni Mark ang kanyang telepono mula sa bulsa. Mabagal ang kanyang galaw, ngunit nagpababa ang hininga sa buong pamilya na aking asawa. Nagbukas siya ng naihanda na folder at pinagana ang unang audio recording. Sa una ay narinig lamang ang tahimik na kumaklak, pagkatapos ay tunong ngang keyboard, ang pahinto-hitong pahinga ngang isang tao, at pagkatapos ay tumalab ang boses ng isang babae na napakakilala ko, ang boses ni Maribel. Nay, maglipat na tayong kaunti pa, hindi mapapansin ni Ate Ana, maraming transaksyon sa account na iyon, kapag paunti-unti, walang makakaalam. Naging puting tela ang mukha ni Maribel, naktayo si Nanay Chora, nabuka ang kanyang bibig ngunit wala siyang masalita. Malalim na iniyukyo ang ulo ni June habang nahuhulok ang takip ng tasa ni Tatay Ernesto sa sahig. Pinatay ni Mark ang recording, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mukha at tumingin sa lahat. Hindi siya sumigaw, hindi nagalit, mahinahon lang siyang nagtanong, sino ngayon ang unang gustong magpaliwanag.
Nang tumigil ang audio recording, mapanganib na katahimikan ang naghari sa silid. Wala nang tawanan ni Maribel, walang tiktikal ni Nanay Chora, walang tunog ngang plato at baso. Natira na lamang ang ingay nga electric fan sa kisame at ang amoyng lumamig na hipon kasama ang beer na bigla kong naging masuka. Nakatayo ron si Maribel. Napakaputing kanyang mukha na parang kakahubad lang kanyang maskara sa harapan ngang lahat. Umatras siyang isang hakbang. Ang kanyang kamay ay walang malay na kumapit sa sandalan ng upuan. Ang kanyang mamata ay naghahanap ng sunod-sunod kay Mark, kay Nanay Cora, kay Jun na parang naghahanap ng tulong. Nanginginig ang kanyang boses. Iyon. Saan mo iyon kinuha, Mark? Kailan ka naksimulang makrekord sa akin? Ang tanong na iyon ay tumalab sa aking puso. Ang isang walang kasalanan ay magtatanong kung bakit siya nilabag. Ngunit si Maribel ang unang tanong niya ay, saan mo nakuha ang katibayan? Hindi agad sumagot si Mark. Iniyukyo niya ang kanyang tingin at binuksan ang isa pang file sa kanyang telepono. Sa pagkataong ito, hindi na ito audio recording kundi talahanayan ng kasaysayan ng mga pagpasok at transaksyon na kakaka-export lamang ni Dennis sa opisina. Pinalaki ni Mark ang screen pagkatapos ay itinaling ito sa lahat. Ika-12, ika-15, ika-21, lahat ng pagpasok ay pagkatapos ng 11:00 ng gabi. Kapag natutulog na ako at ang aking asawa ay nakatayo pa rin sa kwarto, sinusuri ang accounting, sandali siyang tumigil. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Maribel at Jun. Kakatwa, hindi ba? Nakikinig ako sa tabi niya at nakpakaramdam ngang kung anong kikilabuting nangyayari sa aking likod. Mabuti ko pa naming naalala ang magabing iyon. Nakaupo ako sa kwarto hanggang hating gabi. Masakit ang aking mga mata mula sa matagal na pagtingin sa screen. Minsan ay pumasok si Mark, nakdala ng basong mainit na tubig at sinabi akong matulog na ng mas maaga. Sa mga gabing iyon na pinagsisikapan kong protektahan ang bawat piso ng kumpanya sa huling lakas ko, may isang tao sa bahay na lihim na nag-aalis ng pera sa aking likod. Hindi sumuko si Nanay Chora. Pumuwesto siya, inaayos ang kanyang silk na blusa, sinisikap panatilihin ang nakatataas na tono. Maaring maempleyado ninyo. Ilang tao ang nasa kumpanya ninyo? Bakit palagi ninyong inaakusa ang pamilya? Ang manumero sa telepono ay maaring gawing-gawa ng kahit sino. Mabilis siyang nagsalita, ngunit habang nagsasalita siya, lalo na nagiging malinaw ang kanyang pagkabalisa. Ang makamay niya ay nagpipiga sa isa at isa, ang makuko ay kumukuha sa mga palat hanggang manguti. Itinaloy ni Mark ang screen ng telepono sa kanyang ina, ang kanyang boses ay nananatiling matuwid. Ang network address ay tugma sa router sa aming bahay. Ang device na ginamit ay ilang beses nang nakakonekta sa aming home wifi. Gusto bang humiling si nanay ng technician para suriin sa lugar? O gusto bang mag-imbitahan ng pulis para maging mas malinaw? Nang marinig ang dalawang salitang imbitahan ng pulis, agad na nagbago ang mukha ni Jun. Humakbang siya pasulong at hinila si Maribel sa kamay. Tahimik na nakbubulong ngunit narinig ko pa rin. Tama na, huwag nang magsalita pa. Ngunit si Maribel sa sandaling iyon ay napakatakot para mapanatili ang sarili. Inutusan niya ang kamay ng asawa. Namumula ang kanyang mata, nanginginig ang kanyang boses. Hiniram ko lang sandali. Hindi ko sinabing hindi ibabalik. Mahirap ang pamilya namin. Kayo naman Nina, Ate Ana, ay may sobra. Tumulong lang ng kaunti. Anong masamang nangyari? Ang pangungusap na iyon ay parang malakas na sampal sa akin. Pagkatapos ng lahat ng katibayan, pagkatapos ng 3 buwang lihim na pagnanakaw ng pera, ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi humingi ng tawad kundi hiniram ko lang sandali. Napatawa ng mapait. Sa unang pagkakataon sa maraming taon ng aming pagiging mag-asawa, direkta ko na tinitingnan ang mukha ni Maribel nang hindi nag-aatubili. Hiniram, ngunit hindi sinabi sa may-ari ng pera. Hiniram, hinahati sa maliliit na bahagi sa kalagitnaan ng gabi. Hiniram sa loob ng 3 buwan, kabuuang halaga na mahigit 1 milyong piso. Maribel, saan ka natutong ganitong uri ng panghihiram? Sandali akong huminto.
tumingin sa lalagyan na may dalawang malamig na ulong hipon. Ang paraan ng panghihiram na iyan ay tinatawag ng mga tao na pagnanakaw. Para bang natamaan ng kuryente si Maribel. Agad siyang sumiga. Ate Ana, huwag kang maging mayabang. Mayaman ka, kaya mapagsakripisyo ka. Hipag ko kita. Kayo ba ni Mark ay mabuhay ng mayos habang ako naman ay mahirap, hindi ka makakatulong? Para ba akong nagnakaw sa daan? Tumingin ako sa kanya, may halong galit at pagkasuklam. Kung gusto mong tulungan, sabihin. Ngunit kung lihim na kinukuha, huwag mong gamitin ang pamilya bilang takip. Hindi ka ganoon karalitang magnakaw. Matakaw ka lamang at itinuturing mong pag-ari mo ang pera ng iba. Sa pagdinig nito, nagalit na si June, ngunit sinisikap pa rin na makialam. Ate Ana, masyadong malupit ang pagsasalita mo. May kasalanan kami, ngunit dahil napilit kami. Sa negosyo, may araw na pataas, may araw na pababa. Mark, kapatid mo siya. Dapat maunawaan mo. Minsan na humampas si Mark sa mesa, hindi masyadong malakas, ngunit sapat para manginig ang lahat. Tumingin siya kay June. Ang kanyang boses ay malamig na tulad ng yelo. Dahil mismo na pamilya pa rin tayo, hindi pa ako nagfile na reklamo. Huwag mo akong pilitin na gawin iyon. Lubos nang nagbago ang simoing sala. Ilang minuto na ang nakalipas, nakaupo sila roon. Kumakain ng pagkain, uminom nagbeer, at nagiwan nagdalawang ulong hipon bilang insulto sa amin. Ngayon, isa-isa na silang nagpapakita ng kanilang takot. Hindi na tumatawa si Maribel, patuloy na nagpupunas ng pawis si June. Malalim na iniukyo ang ulo ni Tatay Ernesto. Si Nanay Cora naman ay humihinga ng mabilis. Ang kanyang mata ay punong galit at kalkulasyon. Inakala ko ay patuloy siyang magtatanggi, ngunit hindi. Biglang lumabas si Nanay Cora sa gitnang silid. Itinuro ang daliri kay Mark at ang kanyang boses ay naging matulis tulad ng punit na tela. Sige, ako ang kumuhang pera. Ako ang nagutos kay Maribel na ilipat ito. At ano ngayon? Kinuha ko ito para sa tahanan, para sa kapatid mo, para sa ama mo. Panganay kang anak, ang iyong pra rin ngang pamilyang ito. Matipid ang asawa mo, kaya kinuha ko ang dapat ay sa amin naman. Nagulat ako. Ang pagtatapat na iyon ay hindi lamang nahayag ng kanilang ginawa, kundi nahubad rin ng kanyang paraan ng pag-isip. Sa kanyang paningin, ang aking pera ay hindi kailanman naging akin. Ang aking pagsisikap ay hindi kailanman naging karapat-dapat sa respeto. Isa lamang ako na pumasok sa bahay na ito para kumita ng pera, maglingkod, gamitin kapag kailangan, at sisihin kapag hindi tumutugma sa kanilang inaasahan. Napakataagal na tumingin si Mark sa kanyang ina. Sa kanyang mata ay wala nang sumabok na galit, kundi isang nakakatakot na malamig na kalungkutan. Mahinahon niyang nagtanong, ano ang sinabi mo? Nanay, kinuha mo ang pera mula sa kumpanyang aking asawa at tinawag mo itong karapatan mo? Itinaas ni Nanay Cora ang kanyang mukha, sinisikap pa ring mapanatili ang mga natitirang kayabangan. O, ina mo ako, kung matapang ka, idemanda mo ang sarili mong ina. Hayaan mong makitang lahat kung anong uringan ang handang dalhin sa hukuman ang sariling ina. Nang mabikas ang pangungusap na iyon, nakita ko kung paano nag-ipon ng lakas ang makamao ni Mark, at biglang naiintindihan ko na ang gabing ito ay hindi lamang isang gabi kung saan inilagay sa mesa ang dalawang ulo ng hipon. Ang gabing ito ay ang sandali kung kailan ang buong tahanan ay pumirmang pinakamalinaw na pagtatapat kanilang kasakiman. At mula nang ipinagsapalaran ni Nanay Cora ang kanyang sariling anak, alam ko na hindi na urong ni Mark ni isang hakbang. Bahagi 7. Ang katotohanang nahayag. Sa pagdinig na mismo sa bibig ni Nanay Cora na siya nagutos kay Maribel na ilipat ang pera, napatihila ko. May katotohanang kahit nararamdaman mo na ito kapag binikas sa harap mo, masakit pa rin tulad ng puso mo ay kinukuyom ng kamay. Tinitignan ko siya, ang babaeng kailangan ko pa rin noon na tawagin na nanay, na kumain ng aking niluto, nagsuot ng damit na binili ko,
tumanggap ng pera na ibinigay ko. Pala, sa kanyang puso, hindi niya ako itinuturing na manugang. Para sa kanya, isa lamang akong lumalaking ligtas. Habang maaari itong buksan, miyembro pa rin akong pamilya. Ngunit kay ako, si Mark ay kapansine-pansing kalmado. Hindi siya nagalit, hindi sumigaw, hindi humingi ng karagdagang paliwanag. Dinala niya ang upuan sa gitna ng sala at dahan-dahang umupo. Ang kanyang gawi ay naktahimik sa buong pamilya ng aking asawa dahil hindi na ito gawing ang isang anak na pinipindot ng ina sa salitang walang utang na loob, kundi gawing ang isang taong ganap na kontrolado ang laro. Inilagay ni Mark ang kanyang telepono sa mesa, katabi mismo ang dalawang malamig na ulong hipon na parang nagdadagdag ng huling katibayan. Nagsalita siya ng napakamahinahon. Sa wakas, nagtapat na ang isang pangungusap. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nanay Cora. Nagulat din si June na nakatayo sa likod ni Maribel. Tumingin sa kanya. Lumingon ako kay Mark. Bumibilis ang aking puso. Sa sandaling iyon, biglang naiintindihan ko ang isang bagay. Marahil ang emergency na tawag na iyon mula sa opisina ngayong gabi ay hindi ganun kasimple. Marahil ang malalim na tingin ni Mark bago kami umalis ay hindi lamang kutob, alam na niya. Kahit man, mas maraming alam siya kaysa sa akin. Tumingin ako sa kanya, paos ang aking boses. Alam mo na ba iyon ng mas maaga? Oh. Nanahimik si Mark ng ilang segundo. Sa kanyang tingin habang tinitignan ako ay may bahagyang pagkakasala, ngunit napakalaking tibay. Tumango siya. 3 araw na ang nakakalipas. Natuklasan ko na may kumuhang pera mula sa operational account. Hindi isang beses, kundi maraming beses. Hindi ko sinabi sa iyo dahil hindi pa sapat ang katibayan. At alam ko na kapag agad ko sinabi, mabibigo ka. Sa pagdinig nito, nag-ikot ng sakit at galit ang aking puso ng sabay. Galit dahil inilihim niya ito sa akin, ngunit kalungkutan din dahil alam ko na nang mag-isang tiniis niya ang bigla-biglang pagkakawaksi. Nagpatuloy si Mark. Ang kanyang boses ay nananatiling pantay. Hiniling ko kay Dennis na subaybayan ang kasaysayan ng mga pagpasok. Sa una, pinahinalaan ko ang mga estranyo, ngunit habang sinisiyasat namin ng mas malayo, mas kakaiba na ang lahat. Ang estranyo na device ay pumapasok sa sistema lamang sa mga araw na maraming tao sa bahay o kapag pumunta si Nanay at Maribel sa kuwarto sa pagdadahilang naghahanap ng bagay para kay Nico. Sandali siyang tumigil at tumingin kay Maribel. Malalim na iniukyong ang babae ang kanyang ulo. Ang parehong makamay ay nagpipigang ang dulong ang blusa. Hindi siya nangangahas na tumingin sa kahit kanino. Naalala ko ang 3 nakaraang araw. Kumain ng karaniwan si Mark, inihatid si Nico sa paaralan, nagtanong kung paano ang aking trabaho, pala, sa kanyang puso, lihim na inihahanda niya ang lahat. Biglang dumaan sa aking likod ang isang kilabot. Hindi mula sa takot kay Mark, kundi mula sa takot kung gaano kalayo na ang mapuso ng mga tao sa tahanang ito, kaya naman kailangan pang magtrap ng asawa ko sa sarili niyang tahanan para mahanap ang katotohanan. Itinuro ni Mark ang kusina kung saan nakatayo pa rin ang walang lamang kawali. Ngayon, sadya kong hindi na-block ang account. Sadya rin akong humiling kay Dennis na tumawak ng tumpak sa sandali na handa na ang mapakain. Gusto kong makita kung ano ang gagawin ng matao sa bahay na ito kapag umalis kami. Hihintayin ba nila kami o kakainin ang lahat? Itatupad ba nila ang pangako nila kay Ana o basta lang papalabasin ito? Tumigil siya. Tumingin sa 2 ulong hipon. Malinaw ang resulta. Sa sandaling iyon ay hindi makapanatili si June at nagsalita. Ibig sabihin ba, Mark, alam mo na ba na kaming? Doon tumigil si June dahil napagtanto na nakapagsabi siyang kaming isinama ang kanyang sarili. Itinaas ni Mark ang kanyang mukha, tumingin kay June. At tinigil siya ng 2 malamig na salita. Alam ko at tama ang pagkakataon. Agad na tumahimik si June, nagalit na tumingin si Maribel sa asawa habang namumuti ang mukha ni Nanay Cora at hinahapunan ang kanyang hininga. Nakatayo ako sa tabi na hilo. Pala,
Ang kaldero nga pakain ngayong gabi ay hindi lamang ang aking huling mabuting intensyon, kundi ang huling pagsubok din ni Mark, masakit at walang awa, ngunit napakatumpa na walang makakapagtanggi. Kung matakaw lang sila sa pagkain, maaring tawagin itong kawalang-galang. Ngunit kapag ang kasakiman sa pagkain ay makasama ng kasakiman sa pera, kapag ang dalawang ulong hipon ay nakalatag kasabay ng mga katibayan ng pagnanakaw, nagiging napakamalinaw ang lahat. Tumingin si Mark kay Nanay Cora, ang kanyang boses ay naging mas mahinahon. Alam mo, Nanay, umasa ako na mali ang aking hinala. Umasa ako na kapag bumalik kami, buo pa rin ang kaldero ng mapakain. Umasa ako na tutupad ka sa pangako mo kay Ana, kahit para kay Nico man lamang, ngunit hindi mo ginawa iyon. Kahit isang hapunan ay hindi mo naiwan para sa sarili mong apo, lalong hindi pa ang para sa account ng kumpanya. Tiyak na hindi ka naramdamang may kasalanan nang kinuha mo ito. Nanginginig si Nanay Cora, ngunit sinisikap pa rin niyang lumaban. Itinakbo mo ang iyong ina. Pinagawa mo itang kahiya-hiya sa harap ng iyong asawa. Natawa si Mark, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi na mainit. Hindi, Nanay, pinalaya ko kasabitak na ginawa mo para sa iyong sarili. Kung hindi ka naging matakaw, hindi ka mahuhuling bitak na ito. Kung si Maribel ay hindi lihim na naglilipat ng pera, hindi mayroon ang audio recording na iyon. Kung lahat sa bahay na ito ay natutong maghintay, hindi mayroon ang dalawang ulo ng hipon. Ang pangungusap na iyon ay tulad ng kutsilyo na punit ang huling antas ng kanilang depensa. Nagbukas ng bibig si Nanay Cora para sumagot ngunit wala siyang nahanap na salita, tahimik na tumangis si Maribel. Umaatras si June na parang sinisikap na maiwasan ang tingin ni Mark. Nagbuntong hininga si Tatay Ernesto. Nagsalita na rin sa wakas si Tatay Ernesto. Anak, Mark, kahit paano, ina mo siya. Kung may problema, pag-usapan nating maayos. Lumingon si Mark sa kanyang ama. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit napakatiwala. Matagal ko nang pinag-usapan ng maayos, Tatay. Hanggang sa panahong ang asawa ko ay itinuturing na estranyo sa sarili niyang tahanan. Sa pagdinig nito, nagsimulang mangalay ang aking nga mata. Sa lahat ng panahon na ito, akala ko ako lang ang nakakaalam kung gaano ko masakit. Pala, nakita ni Mark ang lahat. Naghihintay na lamang siyang tamang sandali nang wala nang makakapagtanggi. Lumingon siya sa akin, ang kanyang boses ay lumambot. Ana, patawarin mo ako na pinahirapan ka pa rin ngayong gabi. Ngunit kung hindi mayroon nitong gabing ito, patuloy mo pa ring isisisi sa iyong sarili na iniisip mong hindi ka sapat. Gusto kong malinaw mong makita. Ang problema ay hindi na hindi ka sapat, ang problema ay hindi sila karapat-dapat sa iyong kabutihan. Iniyukyo ko ang aking ulo at mahigpit na niyakap si Nico. Ang bata ay hindi pa lubos na nakakaintindi ng nangyayari, ngunit marahil ay nararamdaman niya na ang kanyang mamagulang ay katatapos lang malagpasan ng isang napakahalagang linya. Sa maliwanag na sala, nakahiga pa rin sa mesa ang dalawang ulong hipon. Hindi na sila natitirang pagkain. Sila na ang pinakamalinaw na katibayan kasakiman, kawalang respeto, at nang bitag na nahuling ang pamilyang aking asawa sa sarili nilang makamay. Inilabas ni Mark ang kanyang telepono. Mabagal ang kanyang magalaw, ngunit nagpababang hininga sa buong pamilyang aking asawa. Nagbukas siyang nakaihanda ng folder at pinagana ang unang audio recording. Sa una ay marinig lamang ang tahimik na kumaklak. Pagkatapos ay ang tunog ng keyboard, ang pahinto-hitong pahinga ang isang tao, at pagkatapos ay tumalab ang boses ng babaeng napakakilala ko, ang boses ni Maribel. Nay, maglipat na tayong kaunti pa. Hindi mapapansin ni Ate Ana. Maraming transaksyon sa account na iyon. Kapag paunti-unti, walang makakaalam. Naging puting tela ang mukha ni Maribel. Naktayo si Nanay Cora. Nabuka ang kanyang bibig ngunit wala siyang masalita. Malalim na iniyukyo ang ulo ni June habang nahuhulok ang takip ng tasa ni Tatay Ernesto sa sahig. Pinatay ni Mark ang recording. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang mukha at tumingin sa lahat. Hindi siya sumigaw,
hindi nagalit, mahinahon lang siyang nagtanong, sino ngayon ang unang gustong magpaliwanag? Bahagian ta, ang pag-alis. Nagsalita pa si Maribel at nagtapat si June at si Nanay Cora ay umamin na siya ang ulong lahat habang nagtatapat si Tatay Ernesto na walang masabi. Ngunit kapag malinaw nang nakita ang katotohanan, walang maraming silbi ang mga salita. Dahan-dahan na inilapat ni Mark ang mga bagay. Nagpakuhang lahat ng patunay mula kay Dennis na naisave sa hard drive. Binigyan ang kanilang maabogado ng pamilyang ang impormasyon. Ngunit sa gabing iyon, isa ang pinakamahalagang bagay na ginawa niya. Pumunta siya sa mesa, kinuha ang 2 ulong ang hipon mula sa lalayan at inilagay ang maito sa maliit na plato. Dahan-dahan na itinulak papalapit kay Nanay Chora. Napakamatagal na tumingin niya sa kanyang ina. Sa kanyang tingin ay nababakas ang kirot at lamig na magkasama. Mahinahon niyang sinabi ang bawat salita, mabagal na para marinig ng lahat sa silid ng walang pagkakamali. Ituring ninyo ang 2 ulong hipon bilang huling bayad para sa tahanan na ito. Napatigil si Nanay Chora. Nabuka ang bibig ni Maribel ngunit walang lumabas na tunok. Malalim na iniyukyo ang ulo ni June at nanatiling walang galaw si Tatay Ernesto tulad ng estatwa. Tumingin ako sa paligid ng silid na minsan ay nagsilbing lugar kung saan pinagsisikapan kong lumikha ng init sa bawat lutong pagkain, bawat piso, bawat beses na nagbigay daan. Ngayon ay natira na lamang ang amoyng bir, ang mabalat ng hipon at ang 2 malamig na ulo. Alam ko na pagkatapos nga gabing ito, kahit anong mangyari, hindi na ako magiging gayon ding manugang. Ang manugang na nagbibigay daan para sa kapayapaan ay namatay na sa harap ng 2 ulong ang hipon. Ang manugang na nakatayo ngayon, yakap-yakap ang kanyang anak, ay nakaintindi na minsan para mapanatili ang sariling dignidad, kailangan mong tapakan ang lugar na itinuturing kang kahon ng pera na may magandang palayaw. Nagsalita pa si Mark matapos noon. Kinuha niya si Nico, hinawakan ang aking kamay at inakay ako patungong pintuan. Hindi ito paktakas, ito ay makatwirang pagawang isang taong nagdesisyon na sumunod ako sa kanya. Ang aking puso ay nanginginig pa, ngunit bawat hakbang palayo sa sala, lalo akong nakakaramdam ng kagaanan. Sa aming likod, nawala ang composure ni Nanay Cora. Sumunod siya ng mabilis, ang tunong kanyang sinalas ay maingay sa sahig. Mataas ang kanyang boses, kung lalabas ka sa bahay na ito, huwag nang bumalik at huwag nang humiling ng ni isang sentimo. Sinasabi ko sa iyo, hindi tatanggapin ng tahanan na ito ng manugang na nagtatago ng asawa laban sa sariling ina niya. Kung matapang, pumunta sa aming lugar at kita-kita natin kung sinong mananalo. Kung ito ay nangyari noong mas nakaraan, ang pangungusap na iyon ay maaring nagpahinto sa akin. Natatakot ako na mahirapan si Mark. Natatakot sa paghatol ng mga tao. Natatakot na tawagin akong tagapuputol nga ugnayan ng ina at anak. Ngunit ngayong gabi, wala na akong takot. Sandali lang huminto si Mark kalahating segundo. Hindi niya binitawan ang aking kamay at hindi siya bumaling ng buo. Iniyukyo niya ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay napakalamig na kahit ang nagagalit na si Nanay Cora ay tumahimik. Nagsalita si Mark, hindi ko kailanman humingi, noon lang ay nagbibigay ako ng masyadong marami. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay bumaksak ng may napakalaking bigat. Nagbukas ang bibig ni Nanay Chora para magsalita muli, ngunit wala siyang nahanap na salita, marahil dahil alam niya sa kanyang sarili na sa lahat ng mga taon, ang panik na pinakamaraming natanggap ay hindi sila. Bigla ring tumayo si Maribel. Hindi na niya mapanatili ang sarili. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha, gulo ang buhok. Lumuhod siya sa aking mapaa. Ang parehong kamay ay kumapit sa dulo ang aking pantalon. Nanginginig ang kanyang boses. Ate Ana, pakiusap, kausapin mo si Mark. Mali ako, talagang mali ako, hindi ko sinadya. Inisip ko lang na hiramin muna. Pagkatapos, kapag may prana, ibabalik ko. Pakiusap, maawa ka sa akin sa pagkakataong ito, may anak ka rin. Dapat mong maunawaan kung gaano kahirap ang maging nasa mahirap na kalagayan. Tumingin ako sa kanyang mga kamay na kumapit sa akin.
ang makamayring iyon na kakalinis ng mahipon at alimango, ang bibigring iyon na masarap kapag humihingi ng pera at nakakalason kapag naninirang puri sa likod. Yumuko ako at isa-isang tinanggal ang madaliri ni Maribel mula sa aking pantalon. Ang aking boses ay napakapanatag, na pati na rin ako ay nagulat. Ang makamali ng isang beses iyon ay pagkakamali. Ang makamali sa loob ng 3 buwan iyon ay ugali. Huwag mong gamitin ang luha para hugasan ang iyong kasakiman. Walang bisa na bumaba si Maribel sa sahig, lalo pang lumakas ang pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako naantik. May migaluhang nagmumula sa pagsisisi at may migaluhang dumadaloy lamang sa takot sa kahihinatnan. Maraming taon ang kinailangan ko para natuto na makilala ang pagkakaiba. Nang makita ni June na nabigo si Maribel sa pagpipigil sa akin, mabilis siyang humakbang pasulong at humarang. Sinisikap siyang ngumiti. Ngunit ang nanginginig na mga gilid ng kanyang mga labi ay nagtataksil ng kanyang takot. Mark, makakamag-anak tayo. Huwag ganito, matulog muna tayo. Kahit anong mangyari, bukas ay pag-usapan natin ng mahinahon. Kapag umalis ka ngayon kasama si Ana at Nico, makikita nga mga kapitbahay. Magkakaroon ng sismis. Tumingin si Mark kay June hindi nang may galit o pagamak, kundi napakamalamig lamang. Itinulak niya si June, bahagyang tinutulak sa balikat. Ang makamag-anak ay hindi nagnanakaw ng para sa likod ng makamag-anak. Umalis ka. Umatras si June. Namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Malakas na humampas si Tatay Ernesto sa mesa. Ang tuyo na tunog ay nagpaalog sa mga natitirang balat ng hipon. Tumayo siya. Nanginginig ang kanyang boses sa galit. Umalis na para habang buhay. At huwag nang mag-isip ng mana. Isipin ninyo na dahil natuto kayong kumita ng kaunti, maari na kayong tumingin ng baba sa mga magulang. Hindi kailangan ng tahanang ito ng mamapagpasalamat na walang utang na loob. Napatawa ng mapait si Mark, lumingon siya at tumingin sa kanyang ama. Sa kanyang nga mata ay wala ng galit, kundi pinalamig na disentyanto. Tatay, huwag mag-alala. Kung ano ang sa akin ay kinuha ko na, at kung ano ang hindi sa akin, hindi ko rin kailangan. Nagulat si Tatay Ernesto. Ang pangungusap na iyon ay tulad ng huling hiwa na punit sa maputlang sinulid na humahawak sa pamilya ng aking magabiyanan. Gusto nilang ipalabas kami, ngunit gusto rin nila ang pera. Pinagalitan, ngunit umaasa pa rin na patuloy kaming maglilingkod. Mahigpit kong niyakap si Nico. Niyakap niya ang aking lig. Ang kanyang mukha ay nakapukol sa aking balikat. Tahimik siya at nakmumukhang malungkot. Sa labas ay nagsimulang umulan, maliliit at malamig na patak ang bumabaksak sa bubong ng terasa, nagbibigay ng tahimik na hagibis. Nilampasan ko ang pintuan ng tahanang iyon, isang lugar kung saan maraming beses na nakpanatag ang aking sarili na maging matiyaga, maging matalino, para sa asawa, para sa anak, para sa salitang pamilya. Ngunit sa sandaling ang aking paa ay lumapat sa terasa, naramdaman ko ang napakagaang pakiramdam, tulad ng kung natanggal ko ang mabigat na pasan na matagal ko nang dala. Nakatayo pa rin si Nanay Cora sa pintuan. Lumamig na ang kanyang boses, ngunit nagsisikap pa ring sumigaw. Magsisisi pa kayo kapag wala na kayong matakbuhan. Makikita ninyo kung gaano kahirap ang buhay ng walang pamilya ng asawa. Wala nang magtatrato sa inyo ng maayos. Lumingon ako at tumingan siya sa huling pagkakataon, hindi nang may galit, hindi nang may put, kundi lamang nang may habag. Ang taong buong buhay niya ay gumamit kang titulo en ina para italisa kanya ang anak niya, ay hindi napagtanto sa huli na ang ugnayan kang pamilya ay hindi maaring mapanatiling kahihiyan at kasakiman. Binuksan ni Mark ang pinto ng kotse para sa amin ni Nico. Maingat niyang inupo ang aming anak sa likod at sinigurong nakatali ang sinturon. Tahimik na nagtanong si Nico, "Papa, saan ba tayo?" Pinag-usapan ni Mark ang kanyang buho. Lumambot ang kanyang boses, "Umuwi tayo, anak." 4 lamang na salita, ngunit halos naluha ako. Pala, ang lugar kung saan pinoprotektahan ng ama at ina ang kanilang anak,
kung saan walang pinipilit sa isang maliit na batang manood ng nga matatandang kumain ng kanyang pagkain, kung saan ang ina ay hindi itinuturing na estranyo, iyon ang tunay na tahanan. Umangkas ang kotse, iniwan ang bakuran. Sa salamin ng likod ay nakita ko ang masilweta ni Nanay Cora, Tatay Ernesto, Maribel at Jun na nakatayo sa terasa. Bawat isa ay may sariling ekspresyon. Walang sumisigaw pa. Nakatayo na lamang sila roon, unti-unting lumiit sa kurtina ngang ulan kasama ang tahanang pinagsikapan kong maging akin. Ilang sandali akong nanatiling tahimik, pagkatapos ay lumingon ako kay Mark. Ang tanong na nanatili sa aking lalamunan ay sa wakas ay nakalabas. Gaano karaming bagay ang inilihim mo sa akin? Nakatuon pa rin si Mark sa harap. Ang liwanag ng poste ng ilaw sa daan ay nagliwanag at nagpadilim sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinahon niyang sumagot. Sapat para hindi na natin kailangang yumuran ngayong gabi. Hindi na ako nagtanong pa dahil alam ko na sa likod ng pangungusap na iyon ay marami pa ring mabagay na hindi ko nalalaman. Ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na ako nag-alala. Niyakap ko lang si Nico. Isinandal ang aking ulo sa malamig na salamin ng bintana, nakikinig sa tahimik na tunog ng ulan sa labas. Nang gabing iyon, umalis ako sa tahanan ng aking mabiyanan nang walang dalang lalagyan ng mapagkain, walang kahit na anong pahingi ng tawad mula sa kanila. Ngunit nagdala ako ng isang bagay na higit na mahalaga: kamalayan, dignidad, at isang asawang sa wakas ay nagdesisyong tumayo sa tamang lugar nito. Bahagi 9, ang bagong simula. Huminto ang kotse sa harap ng isang maliit na residential compound sa isang tahimik na kalye. Itinaas ko ang aking ulo, bahagyang nagulat dahil hindi ito bahay ng aking mga magulang at hindi rin ito hotel. Pinatay ni Mark ang makina ng kotse, lumingon para tingnan si Nico na mahimbing ng natutulog at bumubulong, "Dito muna tayo, na-rent na akong apartment nitong nakaraang linggo. Kayo ni Nico ay mananirahan dito muna para sa katahimikan." Tumingin ako sa kanya. Hapit na sumikip ang aking lalamunan. Nitong nakaraang linggo, ibig sabihin habang nagsisikap pa ako na maniwala na maaring magbago ang pamilya ang aking asawa, lihim na nag-ihanda na si Mark ng daan palabas para sa aming tatlo. Malit ang apartment, 2 kwarto, malit na sala at maayos na kusina. Ngunit ang nagpahinto sa akin ay ang mga bagay na nakalagay sa mesa para kay Nico. Toothbrush ng bata, pijama, karton ng gatas, at ilang mapaboritong libro ng fairy tale niya. Sa ref ay mga itlog, yogurt, gulay, at karne. Hindi ito daliang pinahandang pansamantalang tirahan, kundi isang maisip hanggang pinakamaliit na detalye. Dinala ni Mark si Nico sa kwarto, hiniga at tinakpan ng kumot. Mahimbing ang pagtulog ng bata, marahil mula sa pagod at takot. Nakatayo ako sa pintuan, makahalong damdamin ang loop. Nang lumabas si Mark, mahinahon kong naktanong, kailan ka nagsimulang malaman at ano pa ang hindi ko nalalaman. Matagal na tumingin si Mark sa akin, pagkatapos ay lumapit sa hapagkainan at binuksan ang laptop na nandun na sa kanyang bag. Hindi siya sumagot sa salita. Binuksan niya ang folder na may napakamaikling pangalan, Katibayan. 2 salita lamang, ngunit piniktal ang aking puso. Sa screen ay nagpakita ang serye ng mga file, kopya ng mga transaksyon, kasaysayan ng mga pagpasok, mga audio recording, screenshots ng mga mensahe, kahit listahan ng mga hindi kilalang numero na minsan ay tumawag sa opisina. Dinala ni Mark ang upuan para sa akin. Ang kanyang boses ay naging mas mahinahon. "Ana, ang problema ay hindi lamang na nag-withdraw silang mahigit ₱1,000,000 mula sa operational account." Itinaas ko ang aking mukha, tinitingnan siya, humuni ang aking ulo. Hindi lamang nagnakaw na pera, kundi ano pa. Binuksan ni Mark ang isang PDF file at inilapat ang laptop papalapit sa akin. Roon ay kopya ng isang sulat kamay na promissory note. Ang pangalan ng nakpautang ay si June, ngunit ang tala sa ibaba ay nagpakiskis sa akin. Nakasulat doon na ang aming kumpanya ay nagsisilbing garantor ng cash flow at kakayahang magbayad mayari ng negosyo, malapit na kamag-anak.
Paulit-ulit kong binasa ang malinyang iyon. Ang aking makamay ay walang malay na nanginginig. Ibig sabihin, ginamit nila ang pangalan ng aming kumpanya para manghiram ng pra. Tumango si Mark. Nagdilim ang kanyang mata. Nanghiram si June ng pera, ngunit ginamit ang reputasyon ng aming kumpanya bilang informal na pangako. Sinabi niya sa nakpautang na ikaw ang kanyang hipag, na umaangat na ang kumpanya at kung makakaroon siyang hirap, tutulungan ang pamilya. Ang mga kakaibang tawag kamakailan ay hindi mga maling numero, Ana. Iyon ay mga taong sumusubok bago humingi ng bayad. Biglang naalala ko kung paano ilang linggo na ang nakaraan ay may mga tumawag na may kakaibang numero at nagtanong ng mga kakaibang tanong. Minsan ay nagtanong kung ako si Ana mula sa furniture company. Minsan ay nagtanong kung nasa parehong address pa rin ang opisina. Minsan ay 3 o 4 na segundo lang bago ibaba ang telepono. Naisip ko roon na baka mana potensyal na kliyente ang mana iyon o mana advertiser. Ngayon, nang nakasama-sama ang lahat, nahilo ang aking ulo. Hindi sila nakamali ng numero. Sinusuri nila kung sapat na toto ang pangalan ng aking kumpanya para maging garantiya sa utang ni June. Nagbukas si Mark ng isa pang tala. Roon ay ilang nga petsa, pinula ngang pulang marker. Kung hindi ito nahayak sa tamang oras, ilang buwan pa at maari tayong mahila sa makaproblema. Hindi dahil pumirma tayo na promissory note, kundi dahil lumikha na sila na impresyon na ang aming kumpanya ay sangkot. Kapag pumunta na ang mga mangungutang sa opisina at gumawang eskandalo, ang reputasyon natin ang unang masisira. Maririnig ng mga kliyente ang masamang balita, matatakot ang makasosyo sa negosyo, ang mga kontratang nasa yugto, NG, pakikipag, negosasyon ay maaring makansela. Habang nagpapaliwanag siya, lalo pang sumasikip ang aking puso. Ito ay hindi na usapin ng pera ng pamilya. Ito ay isang bitag na maaring sumira sa negosyong binuo namin ng maraming taon. Bumubulong akong nagtanong, kaya ang hapunang may hipon at alimango ay hindi lamang para doon. Napakamatagal na tumingan si Mark sa akin. Pagkatapos ay sumagot, hindi. Ito ay isang bitag para ihayag nila ang lahat. Kung katibayan ng matransaksyon lang ang mayroon tayo, itatanggi nila. Kung IP address lang, sisisihin nila ang maestranyo. Ngunit nang mismo si nanay ay umamin, si Maribel ay nagsabi na hiniram at si June ay nagsabi ng kaming nagbago ang lahat. Sandali siyang tumigil at nagpagana ng isa pang audio recording. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito ang boses ni Maribel, kundi ngang kay June. May kaunting ingay, marahil ay na-record mula sa malayo, ngunit maririnig pa rin ang bawat salita. Mag-withdraw pa, pinaparusahan na tayo, may pera naman si Ate Ana. Okay lang, sa huli, maawa si Mark sa ina, magpapatawad. Si Ate Ana, kahit gaano siya kataas, kailangan pa rin niyang isaalang-alang ang biyenang babae niya. Nakatayo ako, nakatigil, tinitingnan ang screen. Bawat pangungusap may pera naman si Ate Ana. Okay lang, parang matalas na kawit na punit sa aking puso. Hindi lamang sila tinuturing na estranyo, sa akin itinuturing din nila ang aking pasensya bilang kahinaan na maaring pairalin magpakailanman. Hindi ako agad naluha. Marahil dahil ang kirot ay nalampas na ang kakayahan ng luha para ayusin ito, nanatili na lamang akong walang lakas sa upuan. Hawak ang aking ulo sa parehong kamay. Para bang muli akong pinalago ngang kasukdulan ng pagtataksil sa isang gabi. Una, ang dalawang ulo ng hipon lantarang insulto sa hapagkainan. Pagkatapos, ang mga dokumentong ito, mga tawag sa telepono, mga utang, isang panig ay natatapakan ang aking dignidad, ang isa pa ay nagbabanta sa aming kumpanya, sa aming kinabukasan, sa aming anak. Lumapit si Mark, inilagay ang kamay sa aking balikat. Mabigat ang kanyang kamay ngunit matatag. Naisave ko ang lahat mula sa datos ng bangko, mga recording, mga mensahe, hanggang sa numero ng mangungutang. Hindi ako kumilos dahil gusto ko pang malaman kung sino pa ang nasangkot nila. Ngunit mula bukas, hindi lang tayo aatras. Itinaas ko ang aking mukha, tinitingnan siya,
Binikas ni Mark ang bawat salita ng napakamalinaw, lalaban tayo. Tumingin ako sa screen ng laptop sa maingat na nakaayos na mga file pagkatapos ay sa kwarto kung saan natutulog si Nico. Sa sandaling iyon, ang kirot sa aking puso ay nagsimulang maging iba, hindi na kalungkutan ng isang manugang na hindi pinahalagahan, hindi put ng isang taong itinuturing na kahon ng pera. Napagtanto ko na kung patuloy akong magpapakitan kabaitan, mawawala hindi lamang ang pera, kundi ang kaligtasan ng aming anak, ang reputasyon ng kumpanya, at ang buong buhay na pinagsikapan naming itayo. Nang gabing iyon, sa maliit at hindi pamilyar na apartment, sa unang pagkakataon ay hindi na ako naramdamang biktima na makakayak na lamang. Pinunasan ko ang luha, dinala ang laptop ng mas malapit, at nagtanong kay Mark, saan tayo magsisimula bukas? Tumingin sa akin si Mark, lumambot ang kanyang mga mata, ngunit nananatiling matatag, sa gawing ipentindi sa kanila na tayo ay hindi na ang taong maaari nilang kunin ang kahit anong gusto nila. Tumango ako, at sa aking puso ay nagsara ang isang lumang pintuan, at opisyal na nagsimula ang isang bagong labanan. Bahagi X, ang huling kabanata. Kinabukasan ng umaga, habang abo pa ang kalangitan, nagising ako sa walang tigil na pagpapaulit ng vibration ng telepono sa mesa. Una ay ang numero ni Nanay Cora, pagkatapos ay ni Tatay Ernesto, ni Maribel, ni June, at pati na ng ilang hindi kilalang numero na hindi ko naisabi. Patuloy na nagliwanag at nagpadilim ang screen ng telepono, na parang buong pamilya ng aking asawa ay nagpupumilit na makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng telepono. Nakaupo ako sa gilid ng kama, tinitignan ang kilalang pangalan na may kapansin-pansing katahimikan ng puso. Kung ito ay nangyari noong mas nakaraan, kahit ang isang tawag mula kay Nanay Chora ay nagdulot ng lagnat. Ngunit pagkatapos ng isang gabi na lubos kong nakita ang lahat, ang matawag na iyon ay hindi na nakakatakot. Ingay lamang itong taong nakpapanik dahil nawalan ng kontrol. Pagkaraan ng 10 o higit pang hindi sinagot na tawag, sa wakas ay pinindot ko ang sagutin. Ang boses ni Nanay Cora ay tumalab agad. Hindi na sumisigaw tulad ng kahapon. Ibinaba niya ang kanyang boses kahit nagsisikap na maging malambot. Ana, gusto kong makipag-usap. Kahapon, kami ay nasa emosyon. Huwag hayaang malaman ng estranyo ang aming makaproblema sa pamilya. Masasama ang dangal ng pamilya. Parehong babae tayo, dapat na marunong tayong magingat ng mga sikreto ng tahanan. Hawak ang telepono, tinitingnan ang abong kalangitan sa labas ng bintana. Nagsagot ako ng napakaikli, hindi ko ginawa ang problemang ito, Nanay. Sandaling katahimikan sa kabilang dulo, marahil ay hindi niya inasahang mangangahas akong sumagot ng ganun. Pagkatapos ay agad na nagbago ang kanyang boses. Ano ang ibig mong sabihin? Nagbigay na ako ng karapatang magsalita at nagsosobrehumangad ka na. Mahinahon akong sinabi, hindi ako nagsosobrehumangad. Ayaw ko na lang na managutan sa mga pagkakamali ng iba. Matapos noon, ibinaba ko ang telepono. Sa unang pagkakataon na ibinagsak ko ang telepono pagkatapos ng usapan sa aking biyenang babae ng walang panginginig ng makamay. Wala pang 1 minuto ay may mensahe nagmula kay June. Kung hahangat kang magtago ang usapin, hindi rin kami tatahimik. Huwag mong isipin na dahil may katibayan ka ay may karapatan ka ng pumilit sa amin. Binasa ko ang mensaheng iyon ng walang galit, may munting ngiti na lamang. Kagabi ay nakaluhod siya, nagmamakaawa na bigyan ng panahon, ngayon ay nagbabanta na siya. Kinuha ko ang screenshot at agad na ipinadala kay Mark. Nasa kusina siya, naghahandang gatas para kay Nico. Pagabasa, bahagya siyang ngumiti, napakahusay. Habang mas maraming salita nilang binabakas, mas maraming katibayan, ang pangungusap na iyon ay nagpaintindi sa akin. Mula sa sandaling ito, bawat tawag, bawat mensahe, bawat banta mula sa kanila hindi na ito simpleng insulto, kundi pisikal na katibayan. Binuksan ko ang recording function ng tawag, inay-save ang lahat ng mensahe, at naghanda para ihatid si Nico sa paaralan. Sa pintuan ng paaralan, mahigpit na hawak-hawak ng anak ko ang aking kamay. Mahinahon niyang nagtanong, Mama,
Si Lola ba ang susundo kay Nico ngayon? Nang higpit ang aking puso, lumuhod ako para makaabot sa kanyang mata at matatag na sinabi, walang ibang susundo kay Nico kundi mama o papa, matuto kang maayos. Sige, susunduin ka ni mama mamaya ng gabi. Tumingin sa akin si anak sa isang sandali, pagkatapos ay tumango. Tanghali naman pagdating ko sa opisina, nakita ko ang ilang empleyado na nakakatipon sa salamin na pintuan. Mula sa malayo, maririnig na ang mataas na boses ni Nanay Cora, tawagin si Ana na iyon. Minura niya ang kanyang hipag, pinalayo sa ina ang asawa, at ngayon ay naktatago sa opisina. Namu ang aking puso, hindi ko inasahan na pupunta sila dito. Sa pintuan ng opisina, nakatayo sina Nanay Chora, Maribel at June, hinahadlangan ang daan. Nakasuot si Maribel ng maputlang damit, nakalaylay ang buhok, mukhang biktima ang hitsura. Patuloy na umalihit si June, nakmumukhang tensyonado ngunit sinisikap pang makpunta. Nang makita nilang nakarating na ako, agad na umiyak si Maribel. Malakas ang kanyang pag-iyak, sapat para mapahinto ang ilang empleyado at madumadaan. Ate Ana, bakit ka ganyan kalupit? Wala akong ginawa, bakit mo ako nilabag? Kinuha ko lang ang pra sa aming bahay. Pra nga kamag-anak, hindi ba maari? Para bang nagnakaw ako sa daan. Ang pangungusap na iyon ay nakpasimula ngam gabulong sa mga tao, ilang kabataang empleyado ang tumingin sa akin ng may agam-agam. Agad kong naintindihan, gusto nilang ipakita akong malupit na manugang, gusto nilang gamitin ang opinyong panlipunan para piliting mag-atras ako. Bago pa man makapagsalita, lumabas si Mark mula sa loob. Nakasuot ngang puting polo, mahintay na folder ang hawak, napakapanatag ng kanyang mukha. Hindi siya sumiga, nakatayo lamang sa tabi ko at tumitik ng diretso kay Maribel. Ulitin ang sinabi mo, kinuha mo lang ang pera sa aming bahay. Ganun, natigilan si Maribel. Ang pangungusap na iyon ay para sa mga taong nakapaligid ay napakahamak na pakinggan. Agad na nakialam si Nanay Chora, huwag mong pigilan ang kapatid mo. Kung matapang ka, kausapin sa bahay huwag dito na magpalabas ng kahihiyan ng pamilya. Tumingin si Mark sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay nananatiling pantay. Si nanay mismo ang nagdala ang problema dito, kaya dito rin natin ito ayusin. Mahinahon niyang sinabi ang isang bagay sa guwardiya, pagkatapos ay tumingin muli sa tatlo. Gusto bang buksan ang CCTV sa conference room para makitang lahat o buksan ang audio recording ng kagabi para malaman ng aking empleyado kung sino talaga ang nakasala? Sabay na tumahimik ang tatlo. Biglang tumigil ang pag-iya ni Maribel, kasing bilis ng pagsisimula nito, kahit ang ilang empleyado na nakatayo sa tabi ay napansin iyon. Tahimik na hinila ni June si Maribel sa manggas, nagahanap ng paraan palabas ang kanyang mata. Pinagtaiting napon ng panga ni Nanay Chora ang galit, ngunit hindi siya manggahas na magpatuloy. Nakatayo ako sa tabi ni Mark. Sa unang pagkakataon ay hindi ibinababa ang aking ulo para maiwasan ang mga tingin ng iba. Wala akong ginawang masama, dapat na mahiya ay hindi ako. Lumapit ang guwardiya at magalang ngunit matibay na humiling sa kanila na umalis sa loob ng compound. Unang inalis ni June si Maribel. Gusto pa ring lumingon ni Maribel, ngunit nang masalubong ang tingin ni Mark, agad na iniyukyo ang kanyang ulo. Huling umalis si Nanay Chora. Bago lumabas, lumingon siya at tumingin sa akin, punong galit ang kanyang mata. Dumungkal siya, magsisisi ka pa sa pagpapahiya mo sa sarili mong biyenang babae. Tumingan ko siya nang hindi sumasagot. Kung noong nakaraan ito ay nangyari, ang pangungusap na ito ay hindi makakatulog sa akin ng ilang araw. Ngunit sa sandaling iyon, malinaw ko lang nakita ang isang bagay na ubos na ang kanilang argumento. Kung ginamit na nila ang pagkawala na mukha bilang huling sandata, ibig sabihin ay wala na silang ibang may sagot. Lumingon ako at pumasok sa opisina, narinig ang mabulong ang ilang empleyado, ngunit wala na akong panik. Inilagay ni Mark ang kamay sa aking balikat at bumubulong, nakikita mo. Kung hindi tayo nakasala, hindi tayo kailangang matakot sa ingay. Tumango ako.
Pagkatapos ng lahat ng iyon, naintindihan ko na hindi patapos ang labang ito, ngunit nagsimula ng kumiling ang timbangan ng hustisya patungo sa katotohanan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng drama sa opisina, hindi pinahintulutan ni Mark na manataling bukas ang suliranin. Isinara niya ang pintuan ng conference room, tinawagan ang abogado ng kumpanya at hiniling sa akin na ihanda ang lahat ng dokumento. Nakaupo ako sa harap ng computer. Ang aking makamay ay bahagya pa ring nanginginig, ngunit ang aking isipan ay napakalinaw na. Bawat file ng transaksyon, kasaysayan ng pagpasok, mga audio recording, at mensaheng may banta mula kay June ay maingat kong inayos ayon sa petsa. Bawat click na mouse ay parang isang hakbang patungo sa kalayaan mula sa mga lambat na inilatak nila para sa akin sa lahat ng mga taon. Dumating ang abogado ng gabi. Lalaki siya ng mga 50 taon, kalmado, mabagal magsalita. Ngunit ang kanyang tingin ay napakatiyak. Siniyasat niya ang bawat pahina ng dokumento, paminsan-minsang humihinto para gumawa ng tala. Napakatahimik ng silid kaya naririnig ko ang tunog ng kanyang ballpen sa papel. Pagkaraan ng halos 1 oras, ibinaba niya ang bundok ng mga dokumento, tinanggal ang salamin at nagsabi kung makakarating ito sa hukuman, hindi na ito magiging usapin ng pagpapahiram sa pamilya. Narito ang mga elementong ng kriminal na kasalanan, organisadong pagnanakaw nga aset, pakahati ng mga transaksyon, hindi pinahintulutang pagpasok, paggamit ng reputasyon ng kumpanya para makakuha ng panlabas na utang, kasama na ang mga pagbabanta pagkatapos na mahayag ang lahat. Lahat ito ay nakpapalubha ang kanilang kalagayan. Sa pagdinig ng mga salitang ito, naging mabigat ang aking puso. Sa kabilang galit at sakit, nang tunay na umabot na ang usapin sa legal na larangan, hindi pa rin ako mapanatag. Lumingon ako kay Mark at mahinahon na nagtanong, kailangan ba talaga nating pumunta ng ganito kalayo? Mahal. Matagal na tumingin sa akin si Mark. Hindi niya ako pinagalitan para sa pag-alangan. Hinawakan niya ang aking kamay at nagsabi, hindi ito ang gusto ko, ana sila ang walang pag-iwan sa atin ng pagpipilian. Kahapon gabi, maari pa silang huminging tawad. Ngayon ngang umaga, pinili nilang pumunta sa opisina para pahiyain ka. Nagbanta pa si June. Kung muli tayong mag-atras, ikaw, si Nico, at ang kumpanyang ito ang mahahalin. Iniyukyok ko ang aking ulo, tinitiknan ang aking kamay sa kanya. Ang kanyang masalita ay nakbalik sa akin sa katotohanan. Naalala ko ang naktatanong ng mga paningin ng mga empleyado, ang mensaheng nakbabanta mula kay June, at ang pangungusap mula sa recording na may pranaman si Ate Ana, okay lang. At higit sa lahat, naalala ko ang dalawang malamig na ulong hipon bilang paalala na ang maling habag ay nagbibigay lamang sa ibang ang pagkakataon na tapakan kami. Tinulungan kami ng abogado na gumawa ng opisyal na reklamo kasama ang lahat ng nakalakip na katibayan. Una na pumirma si Mark, pagkatapos ay inilapat ang papel sa akin. Kinuha ko ang ballpen, isang sandaling natumbok ang aking kamay. Ngunit pagkatapos ay inisip ko si Nico, ang kumpanya, at ang mga empleyado na umaasa sa amin. Naglagay akong pirma. Ang sulat kamay ay maaring hindi perpekto, ngunit matibay ito. Mula sa sandaling iyon, hindi na ito usapin ng pamilya. Ito ay kaso na dapat harapin sa pamamagitan ng hustisya. Nang gabing iyon, tinawag na lokal na pulis sina June at Maribel para sa investigasyon. Mabilis na kumalat ang balita. Maraming beses na tumawag si Nanay Cora kay Mark, ngunit hindi niya sinagot. Sa pamamagitan ng abogado ay nalaman ko na si June sa una ay naksikap na umalis sa usapin, nagsasabing ito ay misunderstanding at nagpapahiram lamang siya sandali. Ngunit nang ipakita ng pulis ang katibayan ng mga transaksyon, IP address, audio recording at mensaheng may banta, nagsimula siyang matitigan. Ilang oras ang lumipas bago humuhang lakas si June at umamin sa lahat. Sa una ay ilang kunti lang ang planong kunin para mabayaran ang utang, ngunit habang nararamdaman niyang ligtas, lumaki ang kanyang kasakiman. Nakiisa si Maribel na nakaalam ng tamang oras ng pakilos. Si Nanay Chora,
kahit hindi mismo gumawa ng mga transfer, ay nakaalam at sumuporta rito sa pagdadahilang ito ay pera ng pamilya. Hindi rin matanggi ni Maribel pa. Umiyak siya, sinisisi ang asawa, sinisisi ang ina, nagsasabing inisip niya na ibabalik niya ang lahat mamaya. Nakikinig sa salaysayang abogado, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan, naramdaman ko lamang ang pagod. Pagod mula sa katotohanan ang mataong minsan ay nakaupo kasabay ko sa hapagkainan ay mahinahon na nagplanong gawin ang lahat ito gamit ang aking pagsisikap. Halos alas 10 ng gabi ay dumating si Nanay Cora sa aming apartment. Mag-isang dumating siya sa pagkakataong ito. Ang kanyang buhok ay gulong-gulo, ang kanyang mukha ay maputi, walang makeup, mukhang isang araw na nagtatanda siya. Nang buksan ni Mark ang pintuan, hindi siya nangahas na tingnan ito, tinitingnan niya lamang ako, nanginginig ang kanyang ngalabi. Ana, maaari ba tayong makipag-usap? Nakatayo ako sa bunganga, hindi inimbitahan siyang pumasok. Hindi dahil sa pagiging malupit, kundi dahil hindi ko gusto na ang tahimik na apartment na ito ay mapuno muli ng pamilyar na manipulasyon. Iniyukyo ni Nanay Cora ang kanyang ulo, paus ang kanyang boses, pakiusap, patawarin ang aking hipag, mali ako, hindi ko dapat pinahintulutan ang ganun, tanga si Maribel, si June ay maraming utang. Ikaw ang aking inaaralan makipag-usap kay Mark para bawiin ang reklamo. Kahit paano, isa tayong pamilya. Tumingin ako sa babae sa harap ko, kahapon lamang ay itinaas ang kanyang baba at nagbanta, kung matapang, habulin sa hukuman ang sarili mong ina. Kahapon lamang ay nag-iwan ng 2 ulo na hipon na parang kabutihan. Ngayon, nang nakialam na ang pulis, nanginginig siya at umamin sa pagkakamali. Wala akong naramdamang kasiyahan. Naramdaman ko lamang na masyadong mura ang presyo ng pagkamulatang ito dahil hindi ito nagmula sa budi kundi sa takot. Mahinahon ko siyang tanong, nung iniwan ninyo kami ng 2 ulo ng hipon, inisip ninyo ba na darating ang araw na ito? Itinaas ni Nanay Cora ang kanyang mukha, namumula ang kanyang mga mata, nagbukas ang kanyang bibig, ngunit wala siyang masabi. Nagpatuloy ako. Nung sinasabi ninyong ang pera ko ay perang pamilya, nung pinalawak ninyo si Maribel na kunin ito, nung nakita ninyo, si Nico na naghihintay sa kanyang mamagulang ngunit kinain pa rin ninyo, ang lahat nag-isip ba kayo minsan na maari rin akong masaktan? Iniyukyo niya ang kanyang ulo, nanginginig ang kanyang ngabalikat, ngunit ang kanyang katahimikan ay pinakamalinaw na sagot. Umatras akong isang hakbang, hawak ang hawakang pinto, hindi ako nahihiganti. Nanay, tumigil na lang ako sa pagpapahintulot, sa lahat na patuloy, nasaktan ako. Matapos nito, isinara ko ang pintuan. Sa labas ay nanatiling nakatayo si Nanay Cora ng mahabang panahon. Sa loob ay natatanggal ako sa pintuan. Dumadaloy ang luha ko. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi mula sa sakit. Ito ay luhang isang tao na sa wakas ay nangahas na pilin ang katarungan sa halip ng walang tigil na pagsuko. Pagkatapos en gabing iyon, lahat ay naging mas tahimik. Marahil kapag nakasulat na ang katotohanan sa papel na may malinaw na katibayan at mga numero, hindi na maaring itagong matao ito sa pamamagitan ng luha o sisi. Ilang araw ang lumipas sa pamamagitan ng abogado, sumang-ayon ang pamilyang aking asawa na pumirma ng kasunduan sa pagbabalik ng lahat ng kanilang kinuha kasama ang kabayarang para sa mga problemang likha ni June. Narinig ko kay Mark na kailangan ni June na ibenta ang kanyang bagong sasakyan, ibinenta ni Maribel ang lahat ng kanyang gintong alahas, at si Nanay Cora ay kailangan pang i-mortgage ang papel ng bahay para makaipon ng natitirang halaga. Sa pagdinig nito, wala akong naramdamang kagalakan, wala akong naramdamang kasiyahan, isang malalim na pagod na lamang. Pagod mula sa katotohanang ang mataong minsan ay nakaupo kasabay ko sa isang mesa ay mahinahon na nagplanong gawin ang lahat nito gamit ang aking pagsisikap. Inilipat ni Mark ang buong opisina sa bagong lugar, sapat na malapit ngunit sapat na para harangan ang lahat ng walang dapat na pumunta. Bago ko naisip pa ay inayos na namin ang buong sistema ng pananalapi, binago ang lahat ng password
at isinara ang lahat ng mga account sa gilid na dating binuksan ko batay sa tiwala. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko na parehong sa negosyo at sa pamilya, ang kabaitan ay dapat samahan ng malinaw na hangganan. Ang maliit na apartment na pansamantalang tinitirhan namin ay dahan-dahang naging tunay na tahanan. Bumili akong ilang puno sa palayok. Nagsampit si Mark ng larawan ni Nico sa dingding. Tuwing umaga, amoy kape, mainit na kanin, at tawang bata ang aming kusina. Mas simple ang lahat, ngunit mas panatag ang kaluban. Isang gabi katapusan ng linggo, bumalik si Mark mula sa merkado na may bag na puno ng pagkain. Inilagay niya ito sa mesa at tumingin sa akin, ngumiti. Hipon at alimango ang hapunan natin ngayon. Isang sandali akong natigilan, kahit ang salitang hipon at alimango lamang ay nagpahigpit pa rin ng aking puso. Lumapit si Mark at hinawakan ang aking kamay. Hindi para alalahanin ang lumipas, kundi para makapagkain na tayo ng maayos. Sa pagkakataong ito, para sa ating pamilya lamang. Tumango ako, 3 tao kaming lumakad sa kusina, nagtulungan si Nico sa pahuhugas ngulay, nagluto si Mark ng pagkain sa singaw kasama ang tanglad at luya. Ang pamilyar na amoy ay muli na namang kumalat sa kusina, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bigat, wala nang mapait na tawa, wala nang nakabababang tingin, wala nang dinalang pag-aantay. Nang ilagay ang plato ng pagkain sa mesa, tumingin si Nico sa akin at mahinahon na nagtanong, "Mama, sa pagkakataong ito, lahat ba natin kakainin, hindi lang maulo?" Natihilan ako, ilang segundo. Ang inosenteng tanong aking anak ay tumusok sa kaibuturan ng aking puso. Yumuko ako, linisan para sa kanya ang pinakamalaking sipit, inilagay sa kanyang plato, at ngumiti. "Oo anak, sa pagkakataong ito, kakainin ni Nico ang lahat. Ang pinakamasarap na bahagi ay para kay Nico." Masayang ngumiti si Nico at naluha ako nang hindi ko napansin. Si Mark, nakaupo sa harap ko, matagal na tumingin sa akin, pagkatapos ay bumubulong. "Patawarin mo ako na pinahintulutan ka kong matagal na tiisin ang lahat." Umiling ako, may mapagingin ng tawad na kahit huli, nagpapainit pa rin dahil tunay na naintindihan ng nagsasabi kung saan siya nakamali. Nagdagdag ako, kung wala ang 2 ulo ng hipon na iyon, baka kakain sila sa atin habang buhay. Pagkatapos ng mga salitang iyon, naging magaan ang pakiramdam, hindi dahil nakalimutan ko na, kundi dahil hindi na ako hinahatak ng nakaraan. Ang 2 ulo ng hipon ng araw na iyon ay nagparamdam sa akin ng sobrang kahihiyan, ngunit kung titignan muli, ang kahihiyang iyon mismo ang nagpukaw sa amin ni Mark. Pinilit nito kaming harapin ang katotohanang lagi naming iniwasan. Minsan, ang buhay ay kakaibang bagay, may mamaliliit na pangyayari na nagiging huling pata na nagpapukaw sa ating kamalayan. Para sa akin, ang 2 ulong hipon ay hindi na natitirang pagkain. Ito ay isang punto sa nakaraan kung saan palagi akong nagbibigay daan at simula ngang bagong tahanan na mas maliit, mas kaunting tao, ngunit puno ngang pagmamahal at kapayapaan.